Ang tugatog ng buhay. Kabanata 147. P. Tumawa ng mahina si Phoebe Larsen. Hindi niya talaga mapigilan dahil medyo nakakatawa ang eksenang ito. Si Alex Rockefeller ay nagkaroon ng kasintahan at isang kasintahan, ngunit sino ang kanyang pangunahing babae? Samantala, napapaut at napabuntong hininga na lamang si Anna Coleman. Nakakababae. Nagkatitagan sina Waltz Floor at Cheryl Coney. Pareho silang napakaganda. Sa kasamaang palad, hindi pa sila nag-cruise sa landas ng isa't isa. Ngayong bigla silang nagkita para bang binangga ni Mars ang lupa. Namula si Cheryl sa kahihiyan. Gayunpaman tila hindi nagulat si Waltz. Narinig ko ang tungkol sa iyo. Ikaw ang dating doktor sa pangunahing pangangalaga ng aking biyenan. Napakaganda ng impresyon niya sa iyo. Halika at kumain kapag libre ka. Ham. Iramin ko sana saglit ang boyfriend mo. Ayos lang ba ito sa iyo? Nakangiting sabi ni Waltz sabay kindat kay Cheryl. Kung tutuusin, si Cheryl ay hindi kasing bastos ni Waltz. Sa loob, inihambing niya ang sarili kay Waltz. Bigla siyang nakaramdam ng hiya sa sarili. Bukod sa kanyang puwitan, tila hindi siya mas magaling kay Waltz sa anumang aspeto. Nakaramdam din si Cheryl. Inferior. Hindi niya maiwasang mabitawan ang braso ni Alex. Umiti ng malumanay si Waltz at kinaladkad si Alex palabas. Since kailan pa ako naging fiancé mo? Tanong ni Alex. Inabot ni Waltz ang dalawang kamay at ipinulupot sa leeg niya. Kung hindi mo ako fiancé, ano ako sa iyo? Alam kong mas gusto mo ang mga bagong bagay. Ngayong may bago ka ng girlfriend, ayaw mo na sa matandang hag na tulad ko. Waltz sounded na parang medyo masama ang loob niya. Walang magawang umiling si Alex. Hindi ko girlfriend si Cheryl. Walang paraan na maniniwala ako sa iyo. Lumapit si Waltz. Samantala, sa loob ng conference room, nagkatinginan ang isang grupo ng mga doktor. Pagkatapos ng tumingin sila kina James Coney at Cheryl, ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay kakaiba. Gayunpaman, dahil sa reputasyon ni James bilang miracle doctor ng California at sa kanyang kaugnayan sa Immortal Doctor, wala silang sinabi. Si Phoebe Larsen naman ay mahilig magtanong kay Cheryl. Gayunpaman, dahil ang oras ay hindi tama, hindi siya nagtanong. Si Waltz at Alex ay hindi nagbulungan ng matagal. Pagkatapos magsalita ng ilang bagay, hawakan si Alex at halikan siya sa labi, hinanap ni Waltz si Asher Storm. Pagkabalik ni Alex sa medical exchange, nakipag-eye contact siya kay Anna. Diretso siyang umakyat sa stage. May gusto sana akong linawin sa inyong lahat. Hindi ko nakuha ang pamana ng Immortal Doctor ng nakaraang henerasyon, si Gilherme Extraordinaire. Kaya naman, hindi ako isang immortal na doktor. Nagkaroon lang ako ng ilang kaalaman sa medisina. Susunod, mangyaring huwag mag-atubiling magpatuloy sa pagpapalitan ng medikal. May aasikasuhin ako, aalis muna ako, sabi ni Alex. Umaway si Alex kay Wallace Yoke James at Cheryl bago umalis kasama si Anna. Isang grupo ng mga kagalang-galang na medical na practitioner ang naiwan na nakadilat ang mga mata sa gulat. Pakiramdam nila ilang beses na sinaksak ang kanilang mga puso. Ano ang punto ng paulit-ulit na pagluhod sa lupa kanina? Walang kabuluhan ba ang lahat? Sa wakas ay inayos ni Wallace ang issue. Sino ang isang immortal doctor? Hindi ang taong nakakuha ng legacy ni Gilherme Extraordinaire. Sa halip, ito ang taong nakakuha ng tunay na pamana ng mangkukulam. Ginoo. Si Rockefeller ang nakakuha ng tunay na pamana ng mangkukulam at siya na ngayon ang pinuno ng mahigit 3,000 doktor sa atin. Si Richard Asterisk. Nang umalis sina Alex at Anna sakay ng kotse upang magtungo sa sangay ng Divine Constabulary sa California, isang itim na Rolls-Royce ang dahan-daang dumaan sa pabilog na pasukan ng Global Traders Hotel. Sa loob ng kotse ay walang iba kundi ang henyong disipulo, si Tristan Coleman, mula sa pamilyang Coleman ng Missouri. Gayon din, naroon si Terence Coleman, ang Grandmaster ng pamilya Coleman, at si Biako, isa sa 4 na mahusay na prinsesa. Sa wakas, nasa sasakyan din ang ama ni Tristan, si Abel Coleman. Nang makita ng mga security guard ng hotel ang Rolls-Royce na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $20 milyong na huminto sa harap ng pasukan, mabilis silang lumapit sa kanila upang batiin. Hindi nagtagal, bumaba sa kotse ang 4 na tao mula sa pamilya Coleman. Maligayang pagdating. Magalang nabati sa kanila ng isa sa mga security guard. Sa gulat ng lahat, biglang naramdaman ni Tristan ang masakit na pag-cramp sa kanyang tiyan.
Pagkatapos ay naglabas si Tristan ng malansa na amoy putik. Ito ang pabango na pinaka-naiinis sa kanya ngayon. Sa susunod na sandali, tawag, i-pre, i-click, i-subscribe kwentong nobela. Kabanata 948. Ibinuka ni Tristan Coleman ang kanyang bibig at tumalsik ang isang subo ng suka na may halong dumi at pagkain. Nag-spray din ito mismo sa ulo ng isang security guard. Banal na shitty. Ang security guard ay lumundag sa lupa bago umabot sa kanyang ulo. Untik na siyang mawala ng malay. Tumiba ang itim at mabahong bagay na ito. Sa totoo lang, mas masahol pa sa tae. Iyon ay dahil si Tristan ay nakalunok ng maraming putik araw-araw. Malubha ang pananakit ng kanyang tiyan. Bukod pa riyan, ang asid ng tiyan niya ay nahaluan ng iba pang uri ng pagkain. Ang baho ay sapat na upang pumatay ng isang tao. Ang security guard na ito ay karaniwang tusok din. Ngayong nakatagpo na talaga siya ng kasuklam-suklam na bagay, wala na siyang pakialam kung sino ang taong nasa harapan niya. Matapos sumigaw ng malakas, galit na galit niyang sinugod si Tristan. Sa huli, sinampal siya ni Abel Coleman at nabali ang kanyang panga bago siya sinipa sa isang tabi. Karangalan mo na isuka ang lahat ng anak ko sa iyo. Paano ka hindi nagpapasalamat? Di man ito. Sabihin mo sa akin, nasaan ang Triangle River Delta Medical Exchange? Hindi makapagsalita ang security guard na bali ang panga. Dahil alam niyang hindi dapat guluhin ang grupong ito, nagmamadaling itinuro ng isa pang security guard ang banner sa likod niya. Malinaw na nakasulat sa banner na ang pagpapalitan ng medikal ay nagaganap sa 18 palapag. Tristan, huwag kang mag-alala. Nakagawa na ako ng malinaw na pagtatanong. Darating ang young master ng Witch Doctor Sect. Nakuha niya ang legacy ng Immortal Doctor mula sa Nonagon Cave ng Witch Doctor Sect at siya ang Immortal Doctor ng henerasyong ito. Tiyak na gagaling niya ang sakit mo, sabi ni Terence Coleman kay Tristan. Umanggo si Tristan. Sobrang inaabangan din niya ito. Iyon ay dahil si Tristan ay talagang sapat na sa ganitong uri ng buhay. Ito ang ibig sabihin ng may naglarawan sa isang buhay na impyerno. Pagkalipas ng ilang minuto, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa medical exchange sa 18 palapag. Sa kanilang pagtataka, nakita nila ang pinakamahusay na imperial na doktor ng Amerika, si Wallace Yoke. Si Dr. Yoke, anong ginagawa mo dito? Mataray na tanong ni Terence. Bagamat tinawag niya si Wallace bilang Dr. Yoke, hindi man lang siya magalang. Tiningnan ni Wallace ang mga taong ito at agad niyang nalaman kung bakit sila nandito. Magsasalita pa lang si Wallace ay agad na nagsalita si Abel. Nabalitaan ko na nandito ang Immortal Doctor ng Witch Doctor Sect. Please, sino sa inyo ang Immortal Doctor? May biglang tumawa sa tanong nito. Anong Immortal Doctor ang sinasabi mo? Isa lamang siyang walang hiyang sinungaling na naghahanap ng katanyagan. Gumamit siya ng masamang espiritu para kumilos tulad ng Immortal Doctor ng nakaraang henerasyon. Sa huli, nag-backfire ang kanyang plano at sa huli ay nasaktan niya ang totoong Immortal Doctor. Ngayon, malaki na ang tiyan niya. Hindi namin alam kung saan siya tumakbo para ipanganak ang bagay na iyon. Ano? Isang peking Immortal Doctor. Panganak. Sandali. Hindi ba siya lalaki? Ha. Umagalpak ng tawa ang lahat. Sa sandaling iyon, may nagbigay ng buong ulat ng nangyari na may karagdagang mga elemento ng pagmamalabas. Habang mas narinig ng pamilya Coleman, mas nagulat at naalarma sila. Alex Rockefeller. Si Alex talaga yon. Ang pangalang ito ay matagal nang nakaukit sa puso ng lahat sa pamilya Coleman. Ang Grandmaster ng pamilya Coleman ay dumating sa California sa pagkakataong ito na may isa pang layunin na makuha si Alex. Gusto niyang gilingin ang mga buto ni Alex para maging abo at sirain ng kanyang pamilya. Gayunpaman. Kung si Alex ang Immortal Doctor kung gayon. Hindi ba't si Alex lang ang makakapagpagaling sa sakit ng Young Master? Tanong ni Biako na may pagtataka. Pumunta ka at hanapin si Alex, sabi ni Terence. Dahil wala rito si Alex, diretsyong umalis ang 4 na tao mula sa pamilya Coleman. Pagkalabas ng pasukan, nagsimulang sumigaw si Abel. Ang taong Rockefeller na iyon ay ang Immortal Doctor. Kung ganoon, 100% sigurado ako na ang sakit ni Tristan ay dahil sa kanya. Anong gagawin natin? Gagamutan ba niya ako? Tanong ni Tristan. Malamig na umungol si Grandmaster Terence Coleman.
Hindi iyon pagpipilian para sa kanya. Pupunta ako at huhulihin siya ngayon din. Sa hinaharap magagamit lamang siya ng pamilya Coleman. Sa pamamagitan ng isang immortal na doktor sa ating mga kamay, maaaring masira ng pamilya Coleman ang pagkaalipin ng hari at maging House of Kings. Kabanata 949. Sa sandaling ito, hindi alam ni Alex Rockefeller na pinuntirya siya ng pamilyang Coleman ng Missouri. Hindi lamang sila magpapagaling sa sakit ni Kristen Coleman, binalak pa nilang panatilihin siyang alipin ng pamilya Coleman upang matulungan niya silang maging mas makapangyarihan at maluwalhati. Nakaupo na ngayon si Alex sa passenger seat ng sasakyan ni Anna Coleman habang hawak ang isang box na naglalaman ng Dragon's Bane of 36 na napanalunan niya mula kay Darben Mikhail. Dahan-dahang binuksan ni Alex ang kahon at pinagmasdang mabuti ang laman nito. Sa loob, mayroong 36 na karayom ng buto na may magkaparehong hugis at sukat. Sa pamamagitan ng pagtutok ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang mga mata, nakikita niya ang hindi mabilang na mahiwagang anteng-anteng sa loob ng mga karayom ng buto. Ang pagiging komplikado ng mga pattern ng rune sa mga anteng-anteng na ito ay higit na lumampas sa mga mystical pearl tool na nilikha ng kanyang ama. Dahil hindi maintindihan ni Alex ang mga pattern ng rune na inukit ni William Rockefeller, lalo siyang nalito sa mga ito. Sa pagtitig pa lang sa mga anteng-anteng na iyon ay naramdaman ni Alex ang sakit sa kanyang mga mata. Ang kanyang ulo ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at siya kahit nalikas na nakaramdam ng takot. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi nang hindi namamalayan. Ang pakiramdam na ito ay para bang tinatangay ng hanging taglamig ang kanyang mga mata, kinukuskus ang kanyang mga eyeballs ng husto na baka mawalan siya ng suso ng laman. Hindi sinasadyang tumingin sa gilid si Anna na katabi ni Alex. Untik niyang mabangga ang sasakyan sa guardrail. Alex, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Sumigaw siya. Para kay Anna, isa ng maimpluwensyang tao si Alex. Kahit si Sky Melves ay pinuri si Alex na sinasabing ikinahihiya niya ang kanyang sarili dahil hindi siya malapit sa kadakilaan ni Alex. Bakit umiiyak si Alex? Hindi mo pa rin ba kayang bitawan ang dati mong asawa? Tanong ni Anna. Alam ni Anna ang tungkol kay Lady Dorothy Essex at alam din niya na nagdiborsyo na sila ngayon. Si Sky ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Sa pagkakakilanlan at kakayahan ni Sky, ang pag-alam tungkol sa diborsyo ni Alex ay isang normal na bagay. Sa katunayan, sinabi ni Sky kay Anna ang tungkol dito na nagbabalak na pagsamahin sila ni Alex. Hindi nagsalita si Alex. Sa katunayan, hindi niya narinig ang sinasabi ni Anna. Iyon ay dahil ang force sa kanyang katawan ay automatikong naisaaktibo upang protektahan ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay sumisingil mula sa kanyang enerhiya core. Sa sandaling dumampi ang kanyang daliri sa isang Dragon Bone Needle, may kakaibang nangyari. Ang Dragon Bone Needle, na bahagi rin ng Dragon's Bane of 36, ay isa sa mga espada ni Alex. Ang mga anteng-anteng na inukit sa ibabaw ay nagsimulang umikot ng ligaw. Para bang ang Bone Sword ay nagkaroon ng misteryosong koneksyon sa kanya. Parang nararamdaman ni Alex ang emosyon ng Bone Sword. Ito ay ang pakiramdam ng isang matagal nang nawawalang bata na nakikipagkita sa isang malapit na miyembro ng pamilya. Aking ninuno. Naramdaman naman agad ito ni Alex. Nang makuha ni Alex ang pamana ng Ultimate Book of Medicine, hindi sinasadyang nakatanggap siya ng isang subo ng banal na hininga ng kanyang ninuno. Sa huli, nagawa ni Alex na pinuhin ang banal na hininga na ito sa sarili niyang chi energy. Gayunpaman, mayroon pa ring ilan sa aura ng kanyang ninuno na nanatili. Samantala, ang Dragon's Bane of 36 ay ginawa ng kanyang ninuno. Dahil may espiritu ang mahiwagang kayamanan at naramdaman ni Alex ang aura ng kanyang ninuno, kaya naman nakaramdam siya ng ganoong emosyon. Sa sumunod na segundo, may mas mahiwagang nangyari. Ang natitirang 35 karayom ng buto ay tila na trigger ng isang bagay. Mabagal talaga silang lumipad palabas ng kahon. Tila may hindi mabilang na mga kamay sa hangin na marahan na humawak sa kanila. Ito ay. Si Anna sa tabi ni Alex ay labis na natigilan. Sa sandaling iyon, muntik nang bumangga ang kanilang sasakyan sa isa pang sasakyan na paparating mula sa kabilang direksyon. Nagmamadaling inilipat ni Anna ang sasakyan sa ibang direksyon bago ihinto ang sasakyan sa kalsada. She stared at Alex and those bone needles. Baka sa mukha niya ang kawalan ng paniwala. Bagamat lumaki siyang nagsasanay ng martial arts, wala siyang alam tungkol sa sorcery.
Kahit paminsan-minsan ay may naririnig siyang nagsasalita tungkol dito, wala siyang masyadong ideya tungkol dito. Iyon ay dahil ang martial arts at sorcery ay dalawang ganap na magkaibang larangan. Ang isa ay maaaring inilarawan bilang pagtatanim ng mga bulaklak habang ang isa naman ay nag-aalaga ng mga ibon. Bagamat ang dalawang aktibidad na ito ay matatagpuan sa isang palengke ng bulaklak at ibon, ganap na naiiba ang mga ito. Ito ba ang kakayahan ng isang cultivation guro? Ito ay hindi kapanipaniwala. Hindi mapatahimik ni Ana ang kanyang puso lalo na nang makita niya ang 36 na karayom ng buto na nakaayos sa iba't ibang porma sayon. Pakiramdam niya ay hindi mga karayom ang 36 na karayom ng buto na iyon. Sa halip, iyon ay 36 na hindi magagapi, mahiwagang mga espada na maaaring bumuo ng iba't ibang porma sayon ng espada na may walang katapusang kapangyarihan. Natatakot ako na minamaliit pa rin siya ni Kapitan Melves. Para sa kanya, maliliit na gimmick lang ang martial arts. Ito ang tunay na kaya niya. Naningkit ang mga mata ni Ana habang nakatingin kay Alex. Parang may mga ripple sa ibabaw ng maganda niyang mga mata. Tawag. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 950. Hindi katakataka kahit na ang isang maharlikang prinsesa tulad ni Dia Stormer ay nanganganib na mawala ang kanyang reputasyon at moralidad sa droga at halayin ka. Isa ka talagang Draco. Dapat ba akong sumunod din? Mukhang may kahinaan ang lalaking ito sa mga babae. Hindi lang siya marunong tumanggi. Sa huli, umiling si Ana Coleman. Siya ay isang mabangis na babae na kadalasang kumikilos tulad ng isang tomboy at ginawa ang lahat ng gusto niya ng buong tapang. Gayunpaman, paano hihilingin sa isang babaeng tulad niya na idroga ang isang lalaki at gagahasain siya pagkatapos? Sa pag-iisip pa lamang nito ay nakaramdam na ang anit niya ng paninikip. Paano niya ito magagawa? Sa oras na iyon, may nangyari na naman na kakaiba. Ang 36 na karayom ng buto ay nagsimulang kumikinang na may isang mahiwagang liwanag ng sabay-sabay at sila ay pinagsama sa isa. Swish! Direkta itong lumipad sa pagitan ng mga kilay ni Alex Rockefeller. Sigaw ni Ana sa takot. Sinubukan niyang pigilan ito gamit ang kanyang kamay ng mabilis ngunit hindi niya magawa sa oras. Ang karayom ng buto ay naging isang sinag ng liwanag at tumusok sa noo ni Alex. Agad itong pumasok at pati ang buntot nito ay nawala. Patay na ba siya? Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Ana. Halos tumalon ito palabas ng dibdib niya. Ang karayom ng buto ay napakahaba at ito ay hindi bababa sa 10 sentimetro. Matapos tumusok sa kanyang noo, tumagos na ito sa kanyang utak. Kahit na si Alex ay isang immortal na doktor, tiyak na mamamatay pa rin siya. Alex Rockefeller. Sigaw ni Ana. Gayunpaman, walang tugon. Nagulat si Ana nang matuklasan niyang walang anumang sugat sa noo ni Alex. Sa katunayan, walang anumang bakas ng dugo. Ang 36 na karayom ng buto ay nawala sa manipis na hangin. Agad niyang inabot muli ang kanyang kamay at tiningnan kung humihinga si Alex sa pamamagitan ng kanyang ilong. Nakahinga pa siya. Ibig sabihin hindi siya patay. Pwede bang, isang ilusyon? Tanong ni Ana. Habang kinukusot ni Ana ang kanyang mga mata, huminga ng malalim si Alex at isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pino at naabsorb niya ang Dragon's Bane of 36 nanograms kanyang ninuno. Sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng maraming benepisyo. Ngayon, lahat ng 36 na espada ay nakatago sa palasyo ng kanyang isip. Ano ang palasyo ng isip? Maaari itong maunawaan bilang kamalayan ng isang tao o ang lugar kung saan nagtago ang kaluluwa ng isang tao. Parang bahay lang pero imaginary din at the same time. Ang palasyo ng isip ni Alex ay matatagpuan sa likod ng kanyang upper energy core. Samantala, hindi lamang nakuha ni Alex ang Dragon's Bane of 36, ngunit nakakuha din siya ng 36 na talismans ng spell formation. Ito ang mga bagay na inukit sa 36 na karayom ng buto at ang mga ito ay mas mahalaga pa kaysa sa mga karayom ng buto. Iyon ay dahil naiintindihan na ni Alex ang mga komplikadong blueprint ng pagbuo ng spell. Hindi bababasa at naiintindihan ni Alex ang talismans ng spell formation sa basic level. Sa hinaharap, maaari niyang baguhin ang mga blueprint sa pagbuo ng spell na ito upang lumikha ng mga mystical na tool na mas mataas kaysa sa mystical pearl tool na nilikha ng kanyang ama, si William Rockefeller. Alex, are you okay? Bahagyang nauutol si Ana. I'm fine,
Nakangiting sabi ni Alex. Ikaw, tinakot mo ako. I saw those translucent glass needles na pinaputok sa utak mo. Ayos ka lang ba talaga? Inabot pa ni Ana at hinawakan ang noo ni Alex. Magaling talaga ako. Sorry kung pinag-alala kita, sabi ni Alex. Ano naman iyon? Tanong ni Ana. Ito ay isang maliit na magic cultivation gadget lamang. Ahem. Baka hindi mo maintindihan kahit ipaliwanag ko sa'yo. Pagpatuloy sa pagmamaneho. Tutulungan kitang tanungin si Darven. Maaari mong i-claim ang mga puntos ng kredito para dito, sabi ni Alex. Kapag nalaman ng maling karamihan ng tungkol sa Dragon's Bane of 36 Secret, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Kaya walang balak si Alex na sabihin kahit kanino. Kabanata 951. Gusto pang magtanong ni Ana, ngunit nang ibuka niya ang kanyang bibig ay walang lumalabas. Maya-maya lang ay nakatanggap ng tawag si Alex mula kay Cheryl. Alex, may ilang mga tao na dumating para sa isang konsultasyon sa medical exchange. Naghahanap sila ng ilang immortal doctor mula sa witch doctor sect o iba pa, ngunit kalaunan ay nabalitaan nilang ikaw ang tunay, kaya nagpalit sila ng ruta at pumunta sa iyo. Ngunit nakikita ko na talagang masama ang kanilang ugali at sinabi ni Wilbert na maaaring sila ay mga tao mula sa pamilyang Missouri Coleman at malamang na walang magandang intensyon sa iyo. Kaagad na tinawagan ni Cheryl si Alex pagkatapos umalis sa hotel ang mga tao mula sa pamilyang Coleman ng Missouri. Umiti si Alex at mahinahong sinabi, huwag kang mag-alala, okay lang. Ako, sobrang nag-aalala ako. Ang pamilyang Coleman ng Missouri ay isang malaking makapangyarihang pamilya. Nabalitaan ko na marami silang mandirigma at hindi ito isang pamilya na maaaring labanan ng mga ordinaryong tao. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Paprotektahan mo ba ako? Tumawa si Alex ngunit sa loob niya ay nakaramdam siya ng init. Kitang-kita niya ang pagmamahal ng magandang doktor sa kanya. Kaya lang medyo mabigat ang biyaya ng dilag at naramdaman niyang medyo hindi niya ito matiis at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Paano kita mapoprotektahan? Tanong ni Cheryl. Kay ikaw, bilisan mo at magtago. Huwag kang mag-alala. Nagkataon na hindi ako ordinaryong tao. Maaari mong isagawa ang exchange meeting ng may kapayapaan ng isip. May gagawin pa ako, so I'll contact you later, sabi ni Alex. Nang matapos ang tawag, nalaman niyang may ekspresyon si Ana na nagsasabing use scumbag sa kanyang mukha. Hindi niya talaga nakuha kaya pa-impel niyang itinago ang telepono at pumikit para magpahinga. Sa mga kakayahan ng pamilyang Coleman ng Missouri, sigurado akong marami silang nakitang impormasyon tungkol sa akin. Ang katotohanan na naglakas loob silang hanapin ako ngayon ay nangangahulugan na isang Grandmaster ang namumuno sa koponan. Isang Grandmaster. Nagkataon lang na gusto kong subukan ang Dragon's Bane of 36 nanograms aking ninuno, maging ito man o hindi tulad ng sinasabi ng alamat. Habang siya ay malalim na nag-iisip, narinig niyang sa wakas ay ibinuka ni Ana ang kanyang bibig para magtanong, Alex, ilang babae ba ang mayroon ka? Umiling si Alex. Akala ko magpipigil ka at hindi na magtatanong. Gayunpaman para kay Tigress masyado siyang mausisa na hindi. Maaaring hindi totoo ang nakikita mo sa iyong mga mata, sagot ni Alex. Lahat ng babaeng nakita mo ngayon, wala ni isa sa kanila ang akin. Kung ganoon, lahat ba sila ay mga pinagkakatiwalaan mo lang? Mayroong isang magandang linya sa pagitan ng isang pinagkakatiwalaan at isang magkasintahan. Isang magandang linya. Nagulat si Alex at naintindihan niya pagkatapos ng ilang segundo. Ana, hindi ko akalain na magiging ganyan ka pala. Unti-unting bumitaw si Ana sa kanyang puso. Ang isang lalaking tulad ni Alex ay talagang isang higanti sa mga lalaki at hindi siya isang tao na maaaring yumuko sa kanyang kalooban pagkatapos ng lahat. Noong nakita niya si Waltz bago ito, siya ang pinaka-impaktong babae na nakita niya. Kasabay nito, nakita rin niya ang kamanghamanghang mga kasanayan sa martial art ni Waltz at nadama niyang mas mababa sa kanya. Alam niya na kung kahit ang isang misteryosong babae ay hindi makuha ang kanyang atensyon, kung gayon ay hindi na siya dapat umasa dito. At kaya, maaari na rin niyang bitawan ang pag-iisip na ito. Bumalik siya sa dati niyang tigress attitude at sinabing, I was already such a person. Hindi mo lang alam. Pakiramdam ko may masamang problema ka. Sinagot siya ni Alex ng, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Gusto mo bang marinig? Tanong ni Ana. Sabihin mo sa akin. Ikaw ay isang tao na hindi tinatanggihan ng alinman sa mga babaeng lumalapit sa iyo.
Ang ilan ay magsasabi na ikaw ay isang magiliw at mainit na tao, ngunit sa katunayan, ikaw ay isang hamak. Kapag hindi mo tinanggihan ang sinuman, nakakasakit ka talaga ng ibang babae. Ang isang hamak ay hindi kailanman aamin na sila ay mga hamak o marahil ay hindi nila ito napagtanto sa kanilang sarili. Tumanggo si Alex. May katuturan ang sinabi mo. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 752. Siyempre ginagawa. Ako ay isang lohikal na tao. Walang babae ang gustong makita ang kanyang lalaki na may hindi malinaw na relasyon sa ibang babae. Kung gayon, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Matuto kang tumanggi. Kapag ang mga babae ay lumalapit sa iyo, kailangan mong tanggihan sila ng matatag. Kapag tinukso ka ng babae, kailangan mong tanggihan. Kapag may gusto ang isang babae na gawin mo, kailangan mo ring tanggihan. Hindi mo sila mabibigyan ng pagkakataong magsimula. Kailangan mong intindihin ang isang bagay, ang dahilan kung bakit nila nilapitan ka ay gusto kanilang matulog. Sabi ni Ana. Ihinto mo ang sasakyan. Biglang sabi ni Alex. Ito ay isang highway. Bakit mo gustong ihinto ang sasakyan? Kailangan kong layuan ka dahil masasabi kong gusto mo rin akong matulog. Nataranta si Ana. Malinaw, hindi itinigil ni Ana ang sasakyan bagkos ay ibinagsak sa halip ang pedal ng gas na ginawang naanod ang sasakyan na parang nasa isang F1 race. Tumawa siya ng malakas at sinabing, naka-welded ang pinto ng kotse ko. Walang paraan para mangarap kang bumaba ng kotse sa gitna ng highway. Hindi naman talaga sinadya ni Alex na lumabas ng sasakyan. Kaya umiling siya at sinabing, nakikita mo ba? Hindi naman sa hindi ako marunong tumanggi pero hindi ako binibigyan ng paraan. Si Richard Asterisk. Sa isang kisap mata at nakarating na sila sa base ng Divine Constabulary. Nalaman lang nila na wala si Sky noong nandoon sila at tumakbo siya papuntang Alaska para sa isang bagay. Sa panahon ng interogasyon ni Darven, umupo si Alex sa gilid ni Ana, binuklat ang kanyang dossier. Hindi niya alam ang tungkol dito kung hindi niya ito nabasa at sa sandaling nabasa niya ito, nagulat siya. Pinaghirapan talaga ng Divine Constabulary ang lalaking ito. Ang mga file na nakuha sa pamamagitan ng kanilang pagsisiyasat ay hindi bababa sa 5 sentimetro ang kapal at marahil ang mga bagay na kahit si Darven mismo ay nakalimutan ay naitala dito. Ang mga talaan ay nakasaad na ang mga magulang ni Darven ay namatay noong siya ay bata pa bago siya ampunan ng kanyang amo. Gayunpaman siya ay may likas na problemang saloobin, ang kanyang pagkatao ay madilim at hindi siya nakikisama sa ibang mga disipulo. Itinuro ni Alex ang detalyeng iyon at tinanong si Ana paano ninyo nahanap ang impormasyong tulad nito. Anong mahirap doon? Tanong ni Ana. Maraming uri ng mga master sa Divine Constabulary. Hanggat nagawa na ng paksa noon, malalaman ng lahat. Nagtanong lang si Alex for the sake of asking. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Naging guro si Darven sa edad na 23 pagkatapos ay pumunta siya sa Hong Kong, ngunit hindi niya naabot ang kanyang mga ambisyon doon. Sa halip dahil nakakit niya ang manliligaw ng isang boss ng underground society, kinabol siya ng amo na iyon at tinulungan siya ng manliligaw niyang makatakas sa Hong Kong. Gayunpaman, ang magkasintahan ay pinatay ng amo. Matapos makatakas si Darven mula sa Hong Kong, pumunta siya sa Southeast Asia. Sa pamamagitan ng pagkakataon, nagbigay siya ng respeto sa isang shaman grandmaster. Pagkalipas ng 3 taon kasama ang 300 shamans, bumalik siya sa Hong Kong kung saan pinutol niya ang mga litid ng amo na tumugi sa kanya at pinutol siya. Inubot niya ang kaluluwa sa katawan at ginawa siyang zombie para gawin ang utos niya. Pagkatapos noon siya ang naging pinakamalaking boss ng lahat ng shamans sa rehiyon ng Hong Kong. Sa sandaling tapos na siyang mag-scan sa mga file ng halos, hindi maiwasan ni Alex na tingnan si Darven ng may panibagong antas ng paggalang. Ito ay talagang isang wastong boss ngunit hindi niya maisip kung bakit ang isang kahanga-hanga at makapangyarihang boss na tulad nito ay babalik at nais ang signboard ng kung ano man ito mula kay James. Nang makitang si Ana ay hindi nakakakuha ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon mula kay Darven, sumabad si Alex at nagtanong, Darven, bakit mo gusto ang signboard mula kay James Coney? Isa kang shaman, hindi ka kapos sa pera o kawalan ng katayuan. Kung hindi ka magiging isang shaman, naghahanda ka bang maging isang doktor sa pamamagitan ng pagkuha ng signboard? Sumulyap si Darven kay Alex, nakatitig sa kanya nang walang salita. Gumamit siya ng katahimikan upang tumugon sa paghaharap ni Alex. Umiling si Alex. It's not a wise decision kung hindi ka makikipagtulungan.
May mga paraan ako para sabihin sa'yo ang totoo. Itinaas niya ang isang daliri sa hangin, itinuro ito sa pagitan ng mga kilay ni Darben. Soul Vanishing Touch. 5 segundo lang ang matiis ni Darben. Agad na bumuhos ang pawis sa kanyang katawan. Nanginginig ang buong katawan niya habang sumisigaw ng pagsuko. Ang kanyang mga mata ay napuno ng gulat at ang kanyang boses ay paos habang nagsasalita dahil sa loob ng signboard ng Ganoderma, naglalaman ito ng sikreto ng Immortal Doctor Gilherm Extraordinaire. Kabanata 953. Ano? Natigilan si Alex. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa Immortal Doctor na ito, si Gilherm Extraordinaire. Hindi niya inaasahan na may follow-up si Darben hinggil sa bagay na ito. Sabihin sa akin ang tungkol dito ng mas detalyado. Pinunasan ni Darben ang malamig na pawis sa kanyang noo. Bagamat talagang ayaw niyang pag-usapan ito, ang mga pangyayari ay higit pa sa kanyang kakayanin. Hindi niya akalain na ang isang mababang kilos na pag-agaw ng isang signboard ay makakaakit ng isang malakas na lalaki tulad ni Alex. Lahat ng kanyang shaman arts ay tila hindi epektibo. Pati ang parasite na itinanam niya kay Ana ay nabigo. Narinig ko lang mamaya na sa loob ng signboard ng Ganoderma, may nakatagong medicinal treasure sa loob nito, which is the inheritance of the Immortal Doctor, Gilherm. Si Alex ay hindi lubos na kumbinsido. Bilang shaman, hindi ba madali lang tanggalin ang signboard ng Ganoderma? Nakasabit ang signboard sa labas ng pinto. Kung isa kang ordinaryong tao na gumagamit ng taya na ginawa mo ngayon, maniniwala pa rin ako. Ngunit mayroong hindi mabilang na mga shaman sa ilalim ng iyong utos at mayroon kang napakalalim na kayamanan. Hindi mo kailangang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan. Umiling si Darben at sinabing hindi iyon signboard. Isa pa ito. Nalaman ko na sa wakas ay naipasan na ito ng aking master kay James Coney. Ngunit kahit na ang aking amo ay hindi alam ang sikreto ng signboard na ito. Kung tungkol sa paggamit ng taya bilang aking pamamaraan, ito ay dahil ako ang taong ako ngayon ay hindi na ang Shaman King ng Hong Kong. Pagkatapos sa wakas ay nagsalita si Darben tungkol sa mga tunay na dahilan. Siya ay tumanggap ng ilang mga disipulo sa Hong Kong at isa sa kanila ay pinangalan ng Mike Lander. Siya ay may isang malakas na talento para sa sining ng shaman at hindi nagtagal ay nalampasan niya ang master na nagturo sa kanya. Gayunpaman, ang mga ambisyon ni Mike ay mahusay din. Gusto niyang maging hari ng Hong Kong at maging ang buong Southeast Asia. Ang pagkakaroon ni Darben ay isang hadlang sa kanya. At kaya, naglunsad si Mike ng sneak attack laban kay Darben. Inihagis niya sa kanya ang sumpa ng kamatayan. Kung hindi inalis ni Darben ang sumpa sa kanya noong 3 ng Marso sa susunod na taon, iyon na ang huling araw ng kanyang buhay. Natagpuan din ni Darben ang kanyang sarili na nakahiwalay sa Hong Kong, iniwan at pinagtaksilan ng mga tinawag niyang kaibigan at wala nang mapupuntahan. Kung nagkataon, nakuha niya ang sikreto ni Gilherm. Pakiramdam niya hanggat maaari niyang makuha ang mana at maging isa sa mga immortal na doktor sa henerasyong ito, tiyak na madali niyang maaalis ang curse of death sa kanyang sarili. Pagkatapos pakinggan si Darben, tila may naalala si Alex at nag-iisip na nagtanong ano ang kaugnayan ng Immortal Doctor, Gilherm, at ng iyong master. Ganoderma ay nilikha ni Gilherm. Sa ilang kadahilanan, iniwan niya ang paraan ng sekta ng mangkukulam at inalis ang mana ng mangkukulam mula sa Nonagon Cave at pagkatapos ay itinatag ang Ganoderma. Sige, yun lang. Wala na akong tanong. Pagkatapos humarap siya kay Ana at nagtanong, may tanong ka pa ba? Tanungin mo sila ngayon. Wala lang talaga siyang sasagutin. Sabi ni Ana. Talagang sasagot siya, sabi ni Alex. Makalipas ang 5 minuto, sinagot ni Darben ang tanong ni Ana. Sa pangunahing makasaysayang insidente ng pagnanakaw ng relic noong nakaraang taon na kinasasangkutan ng isang pambansang kayamanan na hindi dapat mawala, ang tanong ni Ana ay kung si Darben ay isa sa mga sangkot. Ngayong nawawala ang kayamanan, nasaan ito? Umamin si Darben at nagbigay ng 2 pangalan. Ang 2 pangalang binanggit niya ay halos mapatalon si Alex sa kanyang kinauupuan. Sila ay sina William Rockefeller at Susan Hunter. Alam din ni Ana na William ang pangalan ng ama ni Alex ngunit hindi niya akalain na babanggitan ni Darben ang pangalan nito. Kaya naman nagmamadali siyang nagtanong sinong William at Susan. Sabihin sa amin ng mas detalyado. Tungkol naman kay Alex, halos sigurado na siya. Ang Rockefeller ay medyo sikat na pangalan at sa Amerika, kung hindi ito 1,000, mayroong hindi bababa sa 800 tao na may parehong pangalan.
Gayunpaman ang apelyido, Hunter, ay mas bihira at kapag ang dalawang pangalan ay binanggit ng magkasama, walang pagdududa. Gaya ng inaasahan, sumagot si Darven, si William Rockefeller ay isang martial arts grandmaster at isa rin siyang napakalakas na cultivator. Si Susan Hunter ang kanyang babae, isang Tomb Raider. Noong nakaraang taon, sa ilalim ng kanilang pamumuno, nagtulungan tayo para makapasok sa isang libingan. Ang bagay na hinahanap mo ay wala sa aking mga kamay. Kung gusto mong hanapin ito, kailangan mong hanapin sila. Napakurap tuloy si Alex sa mga sandaling ito. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 954. Maya-maya lang tumayo si Ana. Nakakuha siya ng lead at nilayo niyang iulat ito at ipaimbestigahan ng iba sa Divine Constabulary sina William at Susan. Ang bagay ay nauugnay sa isang martial arts grandmaster at isang cultivation guro. Ito ay ganap na lumampas sa jurisdiction ni Ana. Ang bagay ay kailangang matukoy ng mga nakatataas. Ana, saan ka pupunta? Tanong ni Alex. Iuulat ko ang impormasyon at ipapahawak sa Intelligence Department ang pagsisiyasat at pag-follow up. Sandali. Sabi ni Alex sabay hawak sa wrist niya. Paway ng kanyang kamay, pwersahang isinara ang pinto sa interrogation room. Kasabay nito, tumingin siya sa kamera sa itaas nila, inabot ang kamay para kunin ang hangin at agad na kinuha ang kamera mula sa kinalalagyan nito. Nakita pa niya ang hard disk na konektado sa kamera at natapakan ito. Nagulat si Ana. Alex, anong ginagawa mo? Tinapunan ni Alex ng mataimtim na tingin si Ana at sinabing, Ana, pwede ba akong humingi ng pabor sa iyo? Natigilan si Ana. Gayunpaman sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, hindi ito isang biro kaya't sinabi niya, bakit ang seryoso mo tungkol dito? Iniligtas mo ang buhay ko. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo. Hindi ako natatakot sa anumang kahirapan. Kahit na gusto mo ang buhay ko, hindi ko man lang titigan. Huwag mong iulat ang bagay na ito, sabi ni Alex. Hindi maintindihan ni Ana. Bakit? Dapat mong malaman na ang pangalan ng aking ama ay William Rockefeller, sagot ni Alex. Tumawa si Ana sa kabila ng sarili. Alam ko ngunit tiyak na hindi iyon ang parehong William Rockefeller. Ang William na binanggit niya ay hindi lamang isang martial arts grandmaster, ngunit isa rin siyang cultivation guro. Mayroon din siyang babae na nagngangalang Susan Hunter at hindi ang iyong ina, si Brittany. Paano siya naging tatay mo? Tumanggo si Alex. Siya iyon. Imposible lang iyon. Natahimik si Ana at natigilan. Bigla niyang naalala na si Alex ay isa ring martial arts grandmaster at isang cultivation guro. Kung gayon, lahat ng natutunan niya ay mula sa kanyang ama. Ang tatay mo. Isa siyang martial arts grandmaster. Oo. Isa rin siyang cultivation guro. Ang pagkumpirma at katiyakan ni Alex ay nagparamdam kay Ana na parang sesubog na ang kanyang isip. Sa sandaling ito, biglang napabulala si Darven, anak ka ni Boss Rockefeller. Si Boss Rockefeller ay may asawa na at may mga anak na. Ikaw, medyo kamukha mo si Boss Rockefeller. Nanlaki ang mata ni Ana at nakanganga ang bibig. Alex, anong nangyayari sa mundo? Sa dami ng naririnig ko, lalo akong nalilito. Hindi ba itinatag ng iyong ama ang Rockefeller Group at isang negosyante? Hindi ba siya namatay sa isang aksidente sa sasakyan noong nakaraang taon? Ito. Iyan ang pinakamalaking biro sa mundo. Sabi ni Darven. Si Boss Rockefeller ay isang mahusay na Diyos ng martial arts, ang kanyang mga kasanayan ay hindi mapapantayan ng sinuman sa mundong ito. Isa rin siyang master sa martial arts at cultivation. Paano siya namatay sa isang aksidente lamang sa pangangalaga? Kahit na ang isang 10,000 toneladang higanteng gulong ay tumama sa kanya, hindi ito si Boss Rockefeller, ngunit ang gulong na ginawa para sa paraan ng pagsasalita at pananalita niya, kitang-kita na may tunay siyang pagkamangha at paghanga kay William. Sa mga sandaling ito, hindi na masama ang tingin niya kay Alex bagkos ay tila nasa sabik sa ideyang makilala ang young master ng kanyang amo. Napatingin si Ana kay Alex. Tumanggo si Alex. Kung tama ako, malamang nabuhay pa ang tatay ko. Pero, hindi ko alam kung nasaan siya. Kabanata 955. Hindi na alam ni Ana ang isa pang sasabihin. Ang pagkakaroon ng isang grandmaster para sa isang ama, ano ito? Hindi lamang siya ay isang grandmaster, ngunit siya rin ay isang guro sa paglilinang.
Hindi kataka-taka na ang daming naabot ni Alex sa murang edad at nagawa niyang Year-Ocon ang isang natural na talentadong babae na tulad niya. Ang kanyang pagmamataas ay nagdusa ng isang suntok. Napaka-unfair noon. Sumasakit ang puso niya sa kawalan ng hustisya nito. Napakaganda kung mayroon din siyang Grandmaster para sa isang ama. Nawawala si Boss Rockefeller. Nanlaki ang mga mata ni Darven puno ng hindi makapaniwala. Tapos parang may naalala siya at parang nag-aalangan. Alam na alam ni Alex ang pagbabago ng kanyang ekspresyon kaya nilainggan niya si Ana at sinabing pwede ko ba siyang makausap mag-isa. Kaya mo, pero. Napatingin si Ana sa kamera na nawasak. Ang Divine Constabulary ay may mga tuntunin na ang bawat interogasyon ay kailangang subaybayan at itala. Sa paggawa nito, nilabag ni Alex ang mga patakaran ng Divine Constabulary. Inayla siya ni Alex. Ana, ang bagay na ito ay tungkol sa buhay o kamatayan ng aking ama. Sana matulungan mo ako. Simula ngayon, ikaw na ang kadugo ko. Kumunat ang noo ni Ana. Maaari mo pa ba akong pretuhin na parang kapatid pagkatapos nito? Okay, ang unang impresyon ni Ana ay ang kanyang mga araw ay magiging iba pa rin kaysa sa iba. Pagkatapos nagbago ang isip ni Alex. Isipin mo na may utang ako sa iyo. Kung tutulungan mo ako sa pagkakataong ito, tutulungan kitang makamit ang antas ng Earth Expert. Nagliwanag ang mga mata ni Ana, ngunit pagkatapos ay umiling siya. Ano ang sinasabi mo? Sinabi ko na lang na hindi ako magpapatalo kahit na gusto mo ang buhay ko. Hindi ko kailangan ng anumang bayad mula sa iyo. Sige na magsalita ka na. Pagkatapos pumunta siya sa isang sulok at tumalon. Inabot niya ang isang nakatagong sinag sa itaas at kinuha ang monitoring device bago iwinagayway ito sa direksyon ni Alex. May isa pa dito. Ito ay ligtas na ngayon. Lalabas ako at magbabantay. Hindi nakaimik si Alex. Nang wala na si Ana, bamantong hininga si Darven. Hindi ko inaasahan na magiging anak ka pala ni Boss Rockefeller. Parang tatay, parang anak talaga. Buong puso kong tinatanggap ang aking pagkatalo sa iyong mga kamay. Diretso sa punto si Alex. Nakilala ko si Susan Hunter. Natigilan si Darven at may kakaibang tingin sa mukha niya. Nakilala mo siya? Kung gayon, alam mo ba na siya at ang iyong ama? Nang makitang tumango si Alex, awkward na umubo si Darven sa kainiba ang topic. Akala ko ang pagkawala ng iyong ama ay maaaring may kinalaman kay Susan, ngunit dahil nakilala mo siya, maaaring mali ako. Paano kayo nagkakilala ng tatay ko? Tanong ni Alex. Biglang napatingin si Darven sa malayo. Sa pag-uusap tungkol dyan, sa palagay ko ang palitan ng suntok ay maaaring humantong sa pagkakaibigan dahil kung walang pagtatalo, walang pagkakasundo. Noong nag-iisa ang tatay mo sa Hong Kong, hindi sinasadyang nakabangga niya ang isa sa aking mga alagad. Pinutol ng iyong ama ang binti ng aking disipulo sa sobrang galit, kaya syempre, kailangan kong gawin ang isang bagay sa ngalan ng aking disipulo at pagkatapos. Ubo. Hindi na natin kailangang pag-usapan kung ano ang nangyari pagkatapos. Nakakatuwang marinig ang tungkol sa mga ginawa ng kanyang ama noon. Sa una, ang imahe ni Alex ng kanyang ama ay isa sa isang presidente at amo. Ngunit ngayon, ang imaheng ito ay unti-unting kumupas at napalitan ng isa pang malakas na anino. Habang siya ay naguhukay at nag-iimbestiga ng higit pa, ang anino ay naging mas malinaw at mas malinaw na kumukuha ng isang solidong hugis. Around April of last year, hinanap ako ng tatay mo at hiniling na sundan ko siya para tuklasin ang isang sinaunang libingan. Ang libingan ay kay Caesar, isang warlock mula pa noong unang panahon. May kabuuang 72 tao ang pumunta, bawat isa ay mahuhusay na manlalaro sa kanilang larangan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga panganib sa libingan ay mas matindi kaysa sa aming naisip. Kung hindi dahil sa di makajos na kapangyarihan ng iyong ama upang malutas ang iba't ibang mga krisis, lahat ng 72 tao ay nolipol na. Sa huli, iilan lang sa amin, 13 ang nakalabas na buhay. Ngunit, ang mga gantimpala ay mahusay din. Pagkatapos ay nagtanong si Alex kung gayon, alam mo ba kung bakit kayo pinapunta ng tatay ko sa libingan noong una? Hindi kami malinaw sa mga detalye, ngunit tila ito ay nauugnay sa banal na aklat, sagot ni Darven. Sa mga bagay na sinabi niya, medyo tumpak na nahulaan ni Alex ang ilang bagay. Oo, tama yan. Bigla kong naalala ngayon. Mayroong ilang grupo ng mga tao na gustong agawin ang banal na aklat mula sa mga kamay ng iyong ama. Isa sa kanila ang mga Hapon. Dumating lang ang mga Japanese brats na iyon para hanapin ang kanilang pagkamatay. Hindi sila tugma sa iyong ama.
Ngunit mayroong isang napakalakas na grupo. Ang takot na ipinakita ng iyong ama noong panahong iyon ng kami ay sinalakay. Iniisip ko kung may kinalaman sa kanila ang pagkawala ng iyong ama. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 956. Agad namang nagtanong si Alex, kilala mo ba kung sino sila? Gayunpaman hindi malinaw si Darven sa mga detalye. Ang mga taong iyon ay hindi mahina sa kanilang martial arts at mayroong ilang mga grandmaster na mahirap pakitunguhan. Lahat sila ay nakasuot ng pilak na maskara at hindi namin makita ang kanilang mga mukha. O, naalala ko ngayon, ang kanilang mga maskara ay medyo espesyal. May mga kakaibang pattern sa kanila. Tinulak siya ni Alex ng panulat at papel. Pagkatapos pinisil niya ng husto ang kanyang mga poses at sa isang pag-click naputol ang mga espesyal na kadena ng material. Natigilan si Darven. Oh my goodness. Young Master Rockefeller, talagang malakas ang mga kamay mo. Walang pakialam na sabi ni Alex, basta masunurin ka sa pakikipagtulungan sa akin at sabihin sa akin ang lahat, masisiguro ko ang buhay mo. Matutulungan din kitang alisin ang curse of death na nasa iyo. Ang daming sinabi ni Darven kaya napapagod na siya at ito na ang hinihintay niya. Agad niyang pinulot ang panulat, nag-iisip sandali at pagkatapos ay gumuhit sa papel. Ang maskara ay karaniwan. Ang hindi pangkaraniwang bahagi nito ay ang mga pattern ng apoy dito. May isang baluktot na espiritu na nakatago sa loob ng mga pattern ng apoy. Marahil ito ay isang bagay na katulad nito. Tumanggo si Alex. Isang huling tanong. Ang pambansang kayamanan na hinahanap ng Divine Constabulary mula sa iyo, ano ito? Umuso si Darven. Pambansang kayamanan, aking asno. Lahat kami ay nagtaya ng aming buhay upang mailabas ang mga bagay na iyon mula sa sinaunang libingan. Ano ang kinalaman nito sa modernong Amerika? Young Master Rockefeller, hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Ayon sa nakikita ko, hinanap ako ng Divine Constabulary hindi para sa kapakanan ng bansa, ngunit sa katunayan, may ibang gumagamit nito para makamit ang kanilang mga personal na layunin. Natarante si Alex. Pamulong si Darven, naghahanap sila ng susi, ngunit minsang sinabi ng iyong ama na ang susi ay isang bagay na hindi maaring ibigay. Sa huli, hindi ko alam kung nasaan ang susi. Dapat malaman ng tatay mo. Pinunasan ni Alex ang kanyang mga templo. Paano magiging mas komplikado ang usapin tungkol sa kanyang ama? Ngayon, maging ang Divine Constabulary ay kasali. At pagkatapos ay mayroong susi na ito. Anong pinto ang binuksan pa ng susi? Gayunpaman, hindi alam ni Darven ang mga detalye. Iniisip niya kung alam ni Susan ang tungkol dito. Malinaw noong sila ay nag-uusap, hindi niya sinabi sa kanya ang buong kwento at nagtago ng maraming bagay. Plano kong bisitahin ang puntod ni Caesar sa lalong madaling panahon, sabi ni Alex. Matagal na natulala si Darven. Nagulat siguro siya. Ang sinaunang libingan na iyon ang naging bangungot niya. Gayunpaman, wala siyang sinabi. Pagkatapos ay tinulungan siya ni Alex na alisin ang sumpa sa kanya at hindi man lang tumagal ng 1 minuto upang gawin iyon. Nanlaki ang mata ni Darven. Young Master Rockefeller, minana mo talaga ang kakayahan ng Spirit Doctor. At isa ka pang Immortal Doctor. Hindi sumagot si Alex. Sa halip, sinabi niya, ibinalik ko ang iyong mga kakayahan. Hindi magiging malaking problema para sa iyo ang pagtakas dito, tama ba? Umiti si Darven, ang pananahimik niya ay isang pagsang-ayon. Bawal pumatay ng tao. At saka, huwag mong hawakan ang pamilya Coney. Nang makitang tumanggo si Darven, tumayo si Alex, binuksan ang pinto at lumabas. Nang makita si Ana sa labas ng pinto, bigla niyang sinabi, Ana, tutulungan kitang suriin ang iyong katawan. Kabanata 957. Tingnan mo ang katawan ko. Tutulungan mo ba akong mag-level up ngayon? Halatang mali ang pagkakaintindi ni Ana. Hindi niya alam na gumagawa lang ng dahilan si Alex para bigyan ng pagkakataon si Darven na makatakas. Kung direktang hiniling niya kay Ana na palihim siyang palayain, malamang na pumayag ito, ngunit mag-iiwan ito ng mabigat na buhol sa kanyang puso. Gayunpaman kung si Darven ay nakatakas sa kanyang sarili, ito ay magbibigay sa kanya ng isang paraan sa labas ng sitwasyon. Tumanggo si Alex bilang pagsang-ayon. Oo, kailangan kong magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iyong katawan bago ako makapagbalangkas ng isang hanay ng mga magagawang plano at gamot upang maayos mong mapabuti ang iyong antas ng paglilinang.
Kung hindi, magkakaroon ito ng malubhang epekto na maaaring hindi makita sa ibabaw. Kinagat ni Ana ang matambok na labi. Gaano kalalim ang pinag-uusapan natin? Kung mas malalim, mas mabuti. May kung anong bagay sa kanya na tila hindi niya kayang bitawan. Kahit anong pilipit niya sa kanyang mga salita sa kanyang ulo, parang gusto niyang gawin ang buong pagsusuri sa kanyang katawan. Gusto lang niyang maghubad siya, di ba? Ang galing talaga. Alam niyang iniligtas niya ang kanyang buhay kaya hindi niya matakasan ang sakuna na ito. Well, mas mabuting tanggapin na lang ang kapalaran kung gayon. Pagkatapos ng ilang pagtulak, nakarating sila sa isang hiwalay na kwarto. Tahimik na sinulyapan siya ni Ana. Ang kanyang puso ay tumibok ng hindi inaasahan at agad niyang sinimulan na tanggalin ang lahat hanggang sa ang kanyang mga sandata na lamang ang natira. Wala sa katawan ni Ana ang iniisip ni Alex. Sa halip ay iniisip niya ang sinabi ni Darven na may gumagamit ng Divine Constabulary para makuha ang susi para sa kanilang mga personal na layunin. Ano sa mundo ang binuksan ng susi? At higit sa lahat, sino ang nag-utos? Sky Melvis. Imposible. Minsan niyang narinig kay Ana na itinago ng mga nakatataas ang kasong ito at si Sky lang ang tumanggap ng gawain. Hindi nila alam na susi pala ang hinahanap nilang kayamanan. Kung si Darven ay inihatid palabas at sa mga kamay ng taong iyon sa mga nakatataas, malamang na malantad sina William at Susan sa kanyang pag-amin. Mula sa pananaw ng Divine Constabulary na pinuntirya si Darven, tila hindi nila alam na ang taong nanguna sa ekspedisyon sa sinaunang libingan ay ang kanyang ama. Higit sa lahat, gaano karaming impormasyon ng Tagaloob ang mayroon ng taong iyon. Mukhang kailangan kong mag-ingat sa Divine Constabulary. Ang pagiging medyo maingat ay kinakailangan. Habang iniisip niya yon, narinig niya ang nahihiyang boses ni Ana na nagtanong, okay lang ba ito? Ano ang mabuti? Tumingon siya at natigilan. Napakagandang babae, nakatayo lang sa harapan niya. Nakatayo sa harap niya ngayon, mukhang mas karapat-dapat si Ana na ma-nosebleed kaysa sa unang pagkakataon na nakilala niya ito noong nagmamaneho ito ng kotse na nakabikini. Niyakap niya ang magkabilang braso at wala man lang nikotikip sa kanyang harapan. Bubula dyan na ng maganda at makapal na katawan ng kanyang nininigas at may karanasang mga mata. Mainit ang pakiramdam mo. Si Alex ay nasa kawalan. Nang makita niya ang pagkukunwaring inosente at dalisay, inilibot niya ang kanyang magagandang mata at itinaas ang kanyang paa upang sipain ng bahagya ang kanyang buya. Pamantong hininga siya at sinabing, bakit ka nagpapanggap? Hindi ba gusto mo lang akong habarin? Maaari mo lang nasabi. Nararamdaman ko na isa kang hypocrite ngayon. Pagkasabi nito, lumingon siya sa isang bilog na mukhang isang mapagmataas na sisni. How about it, sapat na ba ito? Gusto mo humiga ako? Umiling si Alex. Kailangan ko lang kunin ang pulso mo. Nanlaki ang mga mata ni Ana, mukhang nakakatawang malapad at bilog. Nahubad ko na pati pantalon ko tapos ngayon sinasabi mo sa akin kailangan mo lang kunin ang pulso ko. Tapos anong gagawin mo? Kunin mo ang pulso mo. Inilagay muli ni Ana ang lahat sa isang huff, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pinagmasdan niya si Alex na kinukuha lang ang kanyang pulso na may masakit na tingin sa kanyang mukha at nagawa iyon ng napakabilis. Bigla niyang naramdaman na inilantad niya ang kanyang sarili sa wala. Nagreklamo siya sa loob-loob, kung kailangan mo lang madama ang aking pulso, bakit mo ako dinala sa isang maliit na itim na silid? Ag. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 958. Sa loob-loob, naisip ni Alex, hindi ba ito dahil gumagawa ako ng pagkakataon para kay Darven? Sa mga sandaling ito, may sumigaw mula sa labas. Hindi maganda, nakatakas si Darven. Pumilis ang tibok ng puso ni Alex. Tatakbo na sana palabas si Ana pero hinawakan siya ni Alex. Hindi ka pa nakakabit ng sinturon mo. Nang itali niya ang sinturon at humabol, matagal nang wala si Darven. Walang maraming tao ang naiwan sa Divine Constabulary at karamihan sa kanila ay nakahiga sa lupa na walang malay. Ang mga malay pa ay kasing hina ng kuting. Medyo kaya niya. Bahagyang nagulat si Alex. Matanda na si Darven. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang matandang lalaki. Malinaw na ipinakita nito ang lakas ng isang shaman na hindi niya maaaring maliitin at ang mga wala sa larangang iyon ay makakamit lamang ang kanilang wakas kung makakatagpo sila ng isang shaman. Nasaan na siya? Saan siya nagpunta? Tanong ni Ana. Pumunta siya sa direksyon ng bundok sa likod, sabi ng isa sa kanila.
Agad namang humabol si Ana at mabilis na nakarating sa bundok sa likod. Bigla siyang huminto sa pagtakbo saka muling tumingin kay Alex. Enough, we'll give chase up hanggang dito. Ang mga bundok doon ay matarik at kung makita ng nakatatandang lalaki na hinahabol ko siya, natatakot ako na baka mahulog siya sa kanyang kamatayan. Hindi siya tanga. Masasabi niyang si Alex ang nagpakawala kay Darven. Inawakan ni Alex ang ilong niya. Ang mga bundok ay talagang matarik. Nakuha mo ba ang iyong mga sagot? Ang tatay mo. Whereabout? Sabi ni Ana. Tumingin si Alex sa malayo. Ang misteryo sa paligid niya ay patuloy na nagiging mahirap malutas. Beep beep. Maya-maya lang ay nag-ring ang phone ni Alex. Inugot niya ito para tingnan ang caller ID at napag-alaman na si Daya iyon. Nakita rin ni Ana ang kanyang pangalan at may kumislap sa kanyang mga mata. Hindi ako ang magiging third wheel sa pagitan mo at ng lovely-dovey na pag-uusap ni Daya, sabi niya. Balik muna ako. O tama, magiging maayos ang mga taong iyon mula sa Divine Constabulary, tama ba? Oo, wiwisikan lang sila ng tubig, sabi ni Alex. Umaway si Ana, saka tumalikod at umalis. Ini-swipe ni Alex ang screen at tinanggap ang tawag. Daya. Alex, may oras ka ba ngayon? Tapos na ang commercial ng Lush Scar Removal Cream. Gusto mo bang pumunta at tingnan? Napangiti si Alex. It's a commercial that you featured in. Of course, it'll be good. Ipadala mo na lang sa nanay ko. Nag-alinlangan si Daya pagkatapos ay sinabing, bueno, pumunta ang nanay ko sa California at sinabi niya. Gusto kanyang i-treat sa isang pagkain. Ang laking pabor na ginawa mo sa pagtulong sa pamilya ko noong nakaraan, hindi pa rin kami nakakapagpasalamat sa iyo. Kumunat ang noo ni Alex at saglit na lumaki ang ulo niya. Nagbigay si Carrie ng isang mahirap na tanong sa kanya sa huling pagkakataon, tinanong siya kung kailan niya ikakasal ang kanyang anak na babae, ngunit talagang hindi siya makahanap ng paraan upang sumang-ayon dito. Sa pagkakataong ito, hinabol niya siya hanggang sa California. Halata ang kanyang layunin. Marahil ay para matulungan ang kanyang anak na ituloy ang lalaking magiging manugang niya. Kung hindi komportable, ayos lang din. Sasabihin ko lang sa nanay ko na hindi at sasabihin kong busy ka. Sabi ni Daya. Na hindi na kailangang. Malaya na ako. Sabi agad ni Alex. Bagamat pinilit siya noon ni Daya, ipinanganak ang isang lalaki para pasanin ang mga responsibilidad sa bagay na ito at hindi banggitin, siya ay naantig. Hindi siya maaaring maging isang taong walang puso pagkatapos niyang alisin ang mga hadlang upang matugunan ang kanyang sariling layunin pagkatapos ng lahat. Nagkataon na oras na rin ang tanghalian. Hindi nagtagal, nakarating siya sa pinagkasunduang lugar. Isa rin ito sa mga restaurant na pag-aari ng Thousand Miles Conglomerate, South Cali Dining at na-reserve nila ang Jade Room No. 3. Nang itulak ni Alex ang pinto para pumasok, hindi niya napansin na kalalabas lang ng isang babae mula sa tapat ng private room. Ito ay walang iba kundi ang kanyang dating biyenang babae, si Claire Essex. Nang makita ni Claire si Alex na papasok sa private room ay agad siyang nagulat. Then, she saw Daya inside, who greeted Alex with a bright smile. Inawakan pa nito ang kamay niya ng masuyo. Bilang karagdagan, tumayo rin si Carrie na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, sige, manugang, halika. Magmadali at umupo. Nako, isang araw na magkahiwalay ay parang 3 season na ang lumipas. Napanood ko lang ang commercial video ni Daya. Siguradong sisikat palalo ang Lush Cosmetics mo. Pagkatapos, isinara ang pinto. Nakatayo si Claire sa labas, nagtataka kung bakit hindi siya komportable. Kabanata 159. Tahimik na naglakad si Claire papunta sa pinto ng kwartong kinaroroonan ni Alex at idiniin ang tenga niya para marinig ang sinasabi ng mga tao sa loob. Nakakalungkot lang na sobrang effective ang soundproofing ng bawat private room sa South Cali Dining. Wala siyang ibang marinig kundi ang paminsan-minsang pagtawa. Isang waiter ang nagkataong dumaan sa mga sandaling ito kaya't wala siyang nagawa kundi ang tumalikod at bumalik sa kanyang silid. Parehong nasa loob sina Dorothy at Beatrice. Nandoon din ang pamilya ni Claire. Ngayon ay karawan ni Adriana kaya ang magkabilang pamilya ay nagtipon dito ngayon para sa hapunan. Nandoon din ang kanyang ama, gayon din ang ilang malalapit na kaibigan ni Adriana. Ma, nakabalik ka agad galing sa banyo. Gulat na napatingin si Beatrice sa kanyang ina. 1 minuto pa lang mula nang lumabas siya ng kwarto. Masyadong mabilis iyon. Isa pa, mukha siyang masaya kanina.
Sa isang kisap mata para siyang may utang sa kanya ng $5 milyong. Napaupo ulit si Claire sa kanyang upuan na nahihilo. Anong washroom? Sa sobrang galit ko ay wala na akong ganang mainas pa. Sumimangot at ngumuso ang kanyang ama na si Aiden. Nagturo siya sa buong buhay niya at ipinanganak sa isang scholar na pamilya kaya binigyan niya ng malaking pansin ang edukasyon. Sa kasamaang palad, ang dalawang anak na babae na mayroon siya ay maganda ngunit nagbigay ng labis na pansin sa pera at labis na materyalistiko. In terms of character, substandard na mga produkto talaga ang dalawa na hindi pumasa sa quality check. Lalo na ngayon kung saan may mga tagalabas na naroroon, ginamit niya ng hayagan ng salitang peace. Napatingin si Dorothy kay Claire. Sino ba ang nagpaaneg ulit sa'yo? Bakit parang may nagagalit sa'yo kahit saan ka magpunta? Galit na sabi ni Claire, sino pa ba? Ang walang utang na loob na iyon ang mabuting asawa mo. Nagulat ang lahat ng nasa mesa. Mom, brother-in-law. Alex, kiniwalayan na niya si sister isang buwan na ang nakalipas. Bakit triggered ka pa rin? Kung hindi dahil pinagbantaan mo siyang magpakamatay, hindi niya hihiwalayan si sister. Nagsisisi ka na ba ngayon? Ano ang punto? Sabi ni Beatrice. Tungkol naman kay Dorothy, napatingin siya sa pinto at nagtanong, nakita mo ba siya? Umigop ng tsaa si Claire. Nasa tapat siya ng private room. Paanong hindi niya ako magagalit? Kabaligtaran. Nagulat ang lahat mula sa magkabilang pamilya. Lalo na si Dorothy, naramdaman niya ang malakas na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Noong nakaraang pagkakataon, pinagalitan siya ni Alex at sobrang lungkot niya hanggang sa ilang araw na siyang hindi nakakain. Umiyak siya hanggang sa mamaga ang kanyang mga mata at alam niyang siya ang mali sa nakaraan at masyado nang lumayo sa paraan ng pakikitungo niya kay Alex na nasaktan siya. Gusto niyang humanap ng pagkakataon para humingi ng tawad sa kanya ng personal. Hangga't handa itong patawarin siya, handa itong gawin ang lahat para sa kanya. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Sharpay. Siya ang boss ko. Dahil nasa tapat siya ng kwarto, dapat akong pumunta doon at mag-alok sa kanya ng toast. Umupo si Claire sa tabi niya at inabot niya ito para hilahin ng malakas ang nakababatang babae at pabalik sa kanyang upuan. Tumawbang baso ng alak sa kamay ni Sharpay at natapon ng alak sa kanyang damit. Kain ako. Tita, anong ginagawa mo? Pulalas niya. Malamig na tinignan siya ni Claire. Kung gusto mong mapalapit sa kanya at i-curry ang favor niya, I think you should just forget about it. Siya ay naghahaponan kasama ang kanyang bagong biyenan, bakit ka pupunta doon? Para magalit sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Dorothy, ngunit wala siyang sinabi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 906 na po. Tinapik ni Aiden ang mesa gamit ang kanyang chopsticks at sinabing, Claire Essex, hindi ka ba pwedeng magsalita na parang baliw? Ano ang nangyari sa lahat ng itinuro ko sa iyo mula noong bata ka pa? Nahulog na ba silang lahat? Sa sandaling nabanggit si Alex, kahit si Aiden ay hindi napigilan ng malungkot na pakiramdam na bumangon sa kanya. Naiisip niya ang kanyang birthday banquet kung saan niregaluhan siya ni Alex ng painting, The Landscape, na nagkakahalaga ng $100 milyong, pati na rin ang Snow Lotus na nagkakahalaga ng 30 milyon. Pareho itong nawasak ng mapanlinlang niyang anak. Ang landscape ay napunit. Ang Snow Lotus ay natapakan. Matapos mangyari ang insidenteng iyon, muntik na siyang mamatay sa lungkot na naramdaman niya noong gabing iyon. Tanong ni Adriana, nag-asawa na naman si Alex. Sino ang babae? Siya ay orihinal na umaasa na ang kanyang anak na babae ay magagawang ipanalo si Alex. Gayunpaman, pagkatapos na pumunta si Claire sa City Salon at gumawa ng kaguluhan doon at masaktan ang Diyosa ng Thousand Miles Conglomerate, Waltz, alam ni Sharpay na siya ay ganap na wala sa larawan at umuwi upang sabihin kay Adriana ang tungkol dito. Wala nang involvement pagkatapos noon. Si Waltz ang big boss ng Thousand Miles Conglomerate kung tutuusin. Kung pupunta ang kanyang anak na babae at sinubukang makisali, hindi ba't hinuhukay na lang niya ang sarili niyang libingan at minamadali ang kanyang kamatayan? Sa kabutihang palad, kahit na hindi nagawa ni Sharpay ang isang matalik na relasyon kay Alex sa ganoong paraan, ang kanyang plano sa negosyo at pag-iisip ay nakuha ang kanyang pagkilala. Nang pumunta sina Brittany at Maya sa City Salon sa huling pagkakataon, espesyal nilang tinawagan si Sharpay at ipinagkatiwala sa kanya ang ilang mahahalagang gawain. Hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa paggawa ng isang maliit na kapalaran sa hinaharap dahil dito.
Gayunpaman sa paghahanap ni Alex ng bagong asawa, syempre, ito ay isang bagay na dapat tandaan. Maaaring ito ang kasalukuyang presidente ng Thousand Miles Conglomerate, Waltz. Waltz, ang galing ko. Ito ang walang hiyang babaeng celebrity. Tama yung hinahabol mo dati, Beatrice. Hindi mo ba naisip na ikaw ay medyo dim-witted? Anong maganda sa singer na ganyan? Pumutok ang buong iskandalo tungkol sa pagiging mistress niya sa bagay na iyon at naghalikan pa nga sila at kalaunan ay nilinaw na peke ito. Ngunit pagkatapos, ano ang nangyari sa huli? Ang mga media na iyon ay punong-puno lamang ng kalokohan at lahat ay walang silbi. Daya. Kasal sina Alex at Daya. Sigaw ni Beatrice at tumayo. Ha? Itong Daya na sinasabi mo, ito ba ang partikular na sikat sa balita noong nakaraan, ang ikatlong prinsesa ng pamilyang Michigan Stormer? Biglang tanong ng isa sa mga babaeng kaibigan ni Adriana. Anong pangatlo o pang-apat na prinsesa? Hindi ba siya ay isang mang-aawit lamang? Pinag-uusapan mo ba ang pagiging isang KTV princess? Ngunit siya ay isang walang hiyang hussy. Natural ang pagiging prinsesa. Masasabi ko lang bulok ang ugali niya. Habang nagsasalita si Claire, mas nagiging makulat ang mga sinabi niya. Sheesh. Mabilis na pinatahimik ng kaibigan si Claire para hindi na ituloy ang pagsasalita. Mas mabuting huwag mong sabihin ang mga bagay na iyon sa labas. Magdudulot ito ng sakuna. Si Daya ay hindi isang KTV prinsesa, ngunit isang tunay. Ang pamilyang Michigan Stormer ay isa sa 8 malalaking pamilya ng hari sa Amerika. Ang patriarch ay isang prinsipe. Narinig ko rin sa pamilya ko na pinilit pa ng lolo ni Daya na yumuko ang pamilya Stormer ng Alaska. Ngayon ang pamilya Stormer ng Michigan ang pangunahing pamilya at ang lolo ni Daya ang prinsipe. Sa isang salita lang mula sa kanila, tayong mga ordinaryong tao ay mapapawi sa isang gabi. Kaya mas mabuting huwag mo nang sabihin ang mga ganoong bagay kailanman. Hindi gaanong pinansin ni Claire ang mga balita tungkol kay Daya dahil sa kanyang panloob na alitan. Kaya't hindi rin niya alam ang mga detalye tungkol sa pamilyang Coleman ng Michigan. Nang marinig niya ang sinabi ng kaibigan ay halos tumama ang kanyang panga sa lupa. Si Daya ay tunay na apo ng isang prinsipe. Kahit na hindi siya isang prinsesa, siya ay isang ginang ng bansa. Pumikit si Dorothy at sinabing, sige, tama na. Huwag na nating pag-usapan si Alex. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Huwag mo nang pag-usapan ang tungkol dito sa hinaharap. Si Adriana ay malinaw na nagbubulungan tungkol sa kanilang kasawian at sinabi niya, medyo sayang lang. Kung hindi ka nagbanta na papatayin ang iyong sarili para maghiwalay sila, ang iyong pamilya ay umunlad ngayon at maaari akong magkaroon ng ilan sa mga spotlight na iyon bilang iyong nakababatang kapatid na babae. Posibleng wala rin dito ang birthday banquet ko pero sa Golden Age of Youth Hotel na lang. Nagpa siya si Sharpay na paira ng asin ang kanyang sugat at sinabing, nabalitaan ko na ang Golden Age of Youth Hotel ay nasa ilalim din ng Thousand Miles Conglomerate, kung saan si Alex ay isang pangunahing shareholder. Ibig sabihin, ang hotel na iyon ay itinuturing din kanya. Biglang tumayo si Claire sa whoosh. Pagkatapos tumalikod siya at tinungo ang pinto. Tanong ni Aiden, Claire, saan ka pupunta? Sumagot si Claire, pupunta ako sa banyo. Gayunpaman, pagkalabas niya ng silid, hindi siya tumuloy sa banyo. Sa halip, direktang itinulak niya ang pinto sa tapat ng silid at pumasok. Kabanata 661. Nakaupo si Alex na nakatalikod sa pinto kaya hindi niya nakita si Claire nang una itong pumasok. Maliban na si Carrie, na nakaupo sa tapat niya, ang unang nakakita sa kanya. Nakakunot ang noo niyang sinabi, waitress, kung wala nang iba, sa labas ka muna. Huwag mo kaming pakialaman, kumain at mag-chat dito. Ang lahat ay dahil si Claire ay nakasuot ng pula at itim na tradisyonal na damit. Ang estilo ay halos kapareho sa mga sinusuot ng mga waitress sa South Cali Dining. Ako kung bakit naisip ni Carrie na siya ay isang waitress. Halos magsuka si Claire ng dugo sa lugar dahil sa galit na naramdaman. Ang babaeng ito ay naglakas loob na tretuhin siya bilang isang waitress. May mali ba sa mata niya? Ngunit naalala niya ang sinabi ng kaibigan ni Adriana na ang babaeng ito ay mula sa pamilya Stormer sa Michigan at ang katotohanan na siya ay isang taong may mataas na awtoridad at hindi dapat masaktan. Kaya naman pinigilan niya ang galit na naramdaman niya sa kanyang puso at sinabing, hindi ako waitress. Ako ang kanyang dating biyanan. Habang sinasabi niya iyon ay tinuro niya si Alex. Nang marinig niya ang boses, muntik nang atakihin sa puso si Alex.
Napunta sa maling daan ang red wine na kainuman niya at muntik na siyang mabulunan. Mabilis na kinuha ni Daya ang isang napkin para kay Alex at tinulungang punasan ang likido kay Alex habang malumanay itong nagtanong, ayos ka lang? May mali ba? Ayos lang ako, ayos lang ako. Pinakalma ni Alex ang kanyang isipan at naisip paano biglang sumulpat ang isang baliw na tulad ni Claire. Galing ako sa Divine Constabulary. Imposibleng sinundan niya ako. Tapos isa lang ang posibilidad na dapat nandito rin siya para kumain. Ibig sabihin nandito rin si Dorothy. Nang maisip niya yon, pakiramdam niya ay nasa isang mahirap na sitwasyon siya. Bagamat walang ibang nakakaalam, alam niya na ang hiwalayan nila ni Dorothy ay isang komedya at ang babaeng ito ay kanyang biyenan pa rin. Tinanong niya, bakit ka nandito? Tinisyan siya ni Claire. Bakit hindi ako pwede dito? Siyempre, umaasa kang wala ako dito para walang makapagpahayag ng iyong masama at mapanlinlang na kalikasan para manlinlang ng mga babae. Pumunta ako dito para ipaalam sa lahat kung anong klase ka talaga. Pagkatapos tumingin siya kay Carrie at itinuro si Alex at sinabing, Madam, ako ang dating biyenan ng lalaking ito at alam ko ang kanyang kalikasan. Siya ay isang pag-aaksaya ng espasyo na nag-specialize sa pag-asa sa kanyang asawa upang magpatuloy sa buhay. Eksklusibo din siyang umaasa sa mga babae para yumaman. Akala mo ba ang babae mo lang ang meron siya? Mali, ang dami niyang babae. Ilang araw lang ang nakalipas, nakita ko siya na may kasamang babaeng doktor na nakikipag-away sa kalsada. Maaari mo itong ipasuri. Anak ito ng miracle doctor ng California. Ang family name niya ay Coney. At saka, ang kasalukuyang presidente ng Thousand Miles Conglomerate ay nalinlang din niya hanggang sa dulo ng mundo. Ginagamit niya siya at hindi niya ito alam. Nagpapasalamat pa nga siya sa kanya sa pag-aakalang tinulungan siya nito. May isa pa, ang dati niyang senior pati na ang dating subordinate ng anak ko. Anyway, ang punto ay siya ang pinakabasura sa mga basura, ang pinakamasamang hamak sa lahat ng hamak. Hindi siya karapat-dapat para sa iyong anak. Kung sasama ang anak mo sa kanya, siguradong pagsisisihan niya ito. Nang matapos si Claire, tumingin siya kay Alex na may masama at masayang ekspresyon sa mukha. Desidido siyang huwag hayaang magkaroon ng magandang buhay si Alex. Matapos umasa sa kanyang dating asawa upang mabuhay ang kanyang buhay, gusto na niyang tumalon sa pamilya Stormer ng Michigan upang gawin ang parehong bagay upang maging apo-in-law ng isang marquis. Mangarap pa. Huwag sigin ko lahat ng kasinungalingan mo at ilalantad ko kung sino ka ngayon. Sa harap ng lahat. Sila ay mga marangal na tao at mula sa isang maharlikang pamilya at talagang gusto nilang panatilihing buo ang kanilang imahe at reputasyon. Hindi sila papayag na maging manugang kapag katapos marinig ang lahat ng iyon at magagalit sila at malamang na ituro pa ang kanilang mga pitchfork sa iyo. Hehe, nakasakay ka ba ngayon sa mataas na kabayo? Dahil lang sa nagtayo ka ng Lush Cosmetics, sa palagay mo ay binaligtad mo na ang iyong kapalaran. Hindi ba naging mayabang si Brittany at minamaliit ang lahat? Pagkatapos sige at labanan ng isang maharlikang pamilya. Duda ako na magagawa ng sinuman sa inyo. Kung mabubuhay ka, sasambahin kita. Umisi siya sa puso at gusto pang tumawa ng malakas. Napakaganda talaga ng plano niya sa pagkakataong ito. Kung kailangan mong sisihin ang isang tao, sarili mo lang ang masisisi mo, Alex. Sa kagustuhang umakyat sa hanay ng maharlikang pamilya, maghuhukay ka na lang ng sarili mong libingan. Gayunpaman nang si Claire ay tahimik na nagdiriwang, ang isang matagumpay na ekspresyon sa kanyang mukha habang hinihintay niya si Carrie na tumalon at sinimulan si Alex, ang ibang babae ay hindi ginawa iyon. Sa katunayan, binigyan lang ni Carrie ng malamig na tingin si Claire na naglalabas ng malinaw ngunit hindi nakikitang aura ng galit. Tapos ka na ba? Kung gayon pagkatapos ay magmadali at mawala. Gayon din, isara ang pinto sa paglabas. Hindi ka tinatanggap ng sino man dito. Ano? Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 662. Unti-unting nawala ang mapang asar na panunuyan ni Claire at nag-alinlangan siyang tama ang narinig niya. Anong sinabi mo? Sabi ko, malamig na ulit ni Carrie, kunin mo. Nawala. Malinaw itong narinig ni Claire sa pagkakataong ito. Hindi lamang siya napatulala, ngunit siya ay lumipad sa matinding galit. Sa kanyang uri ng init ng ulo, posible bang pigilan ito? Siyempre hindi. Puntong hininga, sabi ko, isang taong katulad mo. Bakit hindi mo makita ang dahilan?
Pumunta ako rito para ipaalam ito sa iyo ng may kabaitan at hindi ka lang nakinig, kundi hinabol mo pa ako. Siya ay isang walang hiyang scumbag at gusto mo pa ring sumama sa kanya ang iyong anak. Nanay ka ba talaga niya? Hindi mo naman talaga siya madraster, di ba? At gusto mo na magpakasal siya sa isang sinungaling na katulad niya. Kung ibang tao pa ang sinabihan ni Claire ng mga salitang ito, sana ay nakipaglaro na ang kausap. Gayunpaman si Carrie ay manugang pa rin ng isang maharlikang pamilya. Siya ay nakatanim na sa maharlikang kagandahang asal mula pa noong bata pa siya. Ang isang tunay na edukadong maharlika, ang paghiling sa kanya na itaas ang kanyang kamay upang tamaan ang isang tao ay talagang hindi niya magagawa. Si Claire, masyadong, ay hindi karapat-dapat na itaas niya ang kanyang mga kamay. Tumayo si Carrie at sinabing, una, naghiwalay na ang anak mo at si Alex. Walang kinalaman ang pamilya mo sa kanya ngayon at hindi mo dapat pakialaman ang kanyang mga gawain. Pangalawa, mas alam ko kung anong klaseng tao si Alex. Hindi ko kailangan na bigyan mo ako ng payo. Pangatlo, kahit isang daang babae siya, paano? Talagang gusto ko ang isang lalaking ganoon bilang aking manugang. Tinatrato mo siyang parang basura dahil bulag ka pero sa paningin ko, hidden gem siya. Ako, si Carrie Stormer, ay gagamitin ang lahat sa aking buhay para mahalin, protektahan at pahalagahan siya sa halip na itaboy siya. Medyo cheesy ang mga sinabi niya. Gayunpaman sa pandinig ni Alex, ito ay medyo kasiya siya. Higit sa lahat kumpara sa dalawang biyenan, wala siyang naramdamang init mula kay Claire at lahat ng sinabi nito tungkol sa kanya ay negatibo. Nakaugat si Claire sa lugar, naninigas ang buong katawan. Hindi ito napunta sa paraang naisip niya. Hindi maaaring may mali sa kanilang mga ulo, tama ba? Sa sandaling ito, nagsalita si Zyla, isa pang babaeng nakaupo sa kwarto. Kung tama ang naaalala ko, nagpunta ka sa City Salon at sa bilya ni Alex at nagdulot ng kaguluhan doon ilang araw na ang nakakaraan, hinihiling sa kanya na pakasalan muli ang iyong anak. Ang layunin mo na gawin iyon ay dahil gusto mo ang kanyang ari-arian, di ba? Sa oras na iyon, tila hindi mo masyadong iniisip na siya ay isang hamak. Si Zyla ang nagsilbing sekretarya ni Alex. Ang pag-alam sa lahat ng maliliit na bagay na ito ay madali para sa kanya. Ay. Hindi inaasahan ni Claire na malalaman ng iba ang detalye kung ano talaga ang ginawa niya. Nabigo ang iyong panukala para sa kanilang muling pagpapakasal at ngayon ay nagreklamo ka sa harap ng aming pamilya Stormer dahil gusto mong gamitin ang aming kapangyarihan para sirain ang negosyo ni Alex. Kahit ano pa yan, minsan ka pa rin niyang biyanan. Sa pagkakaalam ko, ang katotohanan na kontrolado na ngayon ng iyong pamilya ang buong Essex Group ay lahat ng salamat kay Alex. Pumili din siya ng villa na tinitirhan mo. Kung hindi, maagang wala na ang pamilya mo. Kahit na pagkatapos nilang maghiwalay, sinusubukan mo pa ring ibagsak siya gamit ang lahat ng mga maliit, maling paraan na ito. Sabihin mo sa akin, nasaan ang iyong konsensya? Paano ang iyong pananaw sa moralidad? Paano ka natutulog sa gabi? Sa oras na matapos magsalita si Carrie, umatras na si Claire sa pinto, namumutla ang mukha at maging ang mga binti ay nanginginig. Maya-maya lang ay may dumaan na mga security guard. Tumatawag, sinabi ni Zyla, security, pakiusap itapon ng babaeng ito na alam ng Diyos kung saan. Maya-maya lang isang magandang figure ang lumitaw sa likod ni Claire at inabot ang hawak sa bewang ng matandang babae. Ang kanyang boses ay malamig habang sinasabi niya, ang aking ina ay hindi isang tao na maaari mong palayasin. Si Dorothy iyon. Ito ang unang pagkakataong nagkita-kita sina Dorothy at Daya at lumipad sa hangin ang mga sparks nang magkatinginan sila. Kabanata 663. Habang nagkakatinginan sina Dorothy at Daya, walang bumigay sa kanila. Ang pamilyang Coleman mula sa Grand Elder ng Missouri, si Teres Coleman, gayon din si Biako mula sa Four Great Princesses, ay dumating sa harap ng Maple Villa 8. Grand Elder, ito ang lugar kung saan nakatira si Alex, sabi ni Biako. Dapat ko bang i-doorbell? Pindutin ang doorbell. Umisi ang Grand Elder. Pumunta ba tayo dito bilang bisita? Pagkasabi niya noon ay itinaas niya ang kanyang paa at malakas na sinipa ang malaking bakal na gate ng villa. Boom! Tarat-tarat! Kasing lakas ng pagsabog nito. Ang dalawang malalaking pinto ang bakal ay tumitimbang ng mahigit 200 libra. Sa ilalim ng kanyang mapangwasak na kapangyarihan bilang isang Grandmaster, marahas nitong inalis ang sarili sa bakod at lumipad sa himpapawid, lumampas sa 10-10 metro ng patio bago hamampes ng malakas sa villa. Nabasag ang pinto at bintana at pati ang mga dingding ay basag.
Lihim na natigilan si Byako. Mahirap paniwalaan na ang kapangyarihan ng isang Grandmaster ay maaaring nakakatakot. Dito, ang isang individual ay maihahambing sa isang buong hukbo. Kabog, kabog. Nanguna ang Grand Elder at naglakad pasulong. Kasabay nito, nagkataong umuwi si Hailey kasama si Zoe pagkatapos kumain sa labas. Nang huminto siya sa harap ng sariling villa, narinig niya ang malakas na ingay na nagmumula sa unit ni Alex at nagulat siya. Ito ay totoo lalo na para kay Zoe na nakaupo sa upo ang pangkaligtasan. Namutla ang mukha niya sa takot. Parang sinasabog ng kulog ang lupa. Nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Hailey para tumingin, may nakitang lalaki at babae na naglalakad. Nakita niya na ang mga pangunahing tarangkahan ng villa kasama ang mga pinto, bintana at dingding ay parang nabangga ng bulldozer. Ngayon, ito ay lampas na sa pagkilala. Sino kayong mga tao? Galit na tanong niya. Ang Maple Villa 8 ay orihinal na pagmamayari niya at kalaunan ay ibinigay ito kay Alex bilang regalo. Gayunpaman, napakapit siya sa mga halaman, puno, dingding, at lahat ng iba pa rito. Nang makitang nawasak ito sa ilalim ng kanyang ilong, paanong hindi siya makakaramdam ng matinding pagkabalisa at galit sa pinsala. Pinandilatan siya ni Terence, isang malamig at walang pakialam na tingin sa mga mata nito. Para bang may tinitingnan siyang hindi gaanong mahalaga gaya ng langgam. Hindi siya interesadong kausapin siya. Malamig nang umisi si Byako. Wala itong kinalaman sa iyo. Kung ayaw mong mamatay, magwala ka. Masasabi ni Hailey na hindi maganda ang intensyon ng dalawa, ngunit paano niya namamalayan na ang tahanan ni Alex ay sinalakay at sinira ng dalawa. Bilang karagdagan, ang Maple Villa ay itinayo ng kanyang asawa at ang mga security guard dito ay napaka-responsable. Sa sobrang kaguluhan, sigurado siyang malapit na silang dumating. Kaya na may kaunting kumpiyansa sa kanyang puso, sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin, walang kinalaman sa akin. Ito ang bahay ng kapatid ko. Sino ba kayong mga tao at ano ang ginagawa ninyo dito? Sinasabi ko sa iyo na ito ay pribadong pag-aari. Magkakaroon ng mga parusa para sa paglabag at sadyang pagsira ng pribadong ari-arian. Ito ba ang bahay ng kapatid mo? Si Terence na kanina pa hindi nag-atubiling magsalita ay lumingon kay Hailey. Kapatid mo si Alex. Medyo nakaramdam ng kaba si Hailey sa titig na ibinabato nito sa kanya. Noon niya napansin ang mga security guard na tumatakbo mula sa malayo. Tama iyan. Ang lakas talaga ng kapatid ko. Ipinapayo ko sa iyo na humingi ng paumanhin at magbayad para sa mga pinsala. Kung magalit siya, ikaw na mismo ang bahala sa kahihinatnan, she said in adamance. Makapangyarihan. Umuso si Terence saka inabot ang kamay niya para kumuha ng hangin. Biglang naramdaman ni Hailey ang isang invisible force na humihila sa kanya pasulong. Pagkatapos ang kanyang leeg ay hinawakan ng kamay ni Terence at siya ay itinaas sa hangin. Ang matinding pakiramdam ng inis ay pinilit siya sa isang desperadong pakikibaka. Isang matinding takot ang bumalot sa loob niya. Ako. Mamamatay na ba ako? Tinanggal ni Zoe ang sarili niyang seatbelt pagkaalis ni Hailey sa sasakyan at siya mismo ang bumaba. Tumakbo siya at nalaman niyang binubuhat sa ere ang kanyang ina ng isang matandang lalaki. Sa kabila ng kanyang murang edad, agad siyang sumugod, umiiyak at sumisigaw, bitawan mo ang aking ina, bitawan mo ang aking ina. Isa kang malaking kontrabida, papatayin kita. Pero paano kaya nayayanig ng maliliit na kamao na tulad niya ang bundok na tulad ni Terence? Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 964. Nabalisa si Zoe nang makita niyang nakahawak pa rin sa ere ang kanyang ina kaya marahas niyang ninuya ang hita ni Terence. Isang malamig na nguso ang pinakawalan ng Grand Elder at bahagyang naglabas ng lakas palabas. Ang pagsabog ay nagpatalsik sa dalawang ngipin sa harap ni Zoe. Ang kanyang maliit na katawan ay lumipad din pabalik at siya ay tumama sa lupa nagwamulong. Uminto siya sa malapit na flower bed, duguan ang ulo nang mawalan ng malay. Si Hailey ay sumigaw, sumabog sa walang katulad na kapangyarihan at sinipa si Terence sa kanyang pandiya. Kahit na hindi sapat ang sipa para lumipad ang kanyang mga bola, wala siyang kapangyarihan ng mystic armor na mayroon si Alex at siya ay ganap na walang pagtatanggol. Dahil sa kanyang paningin, si Hailey ay isa lamang hamak na langgam. Gayunpaman, nakalimutan niyang kahit kagat ng langgam ay masakit kung nasa lugar na iyon. Di man. Pagmumura ni Terence sa kanyang puso.
Pagkatapos ay hinawakan niya ang leeg ni Hailey at binasag ito sa lupa. Dahil walang intensyon na patayin si Hailey, hindi siya nagpapuwersa. Kung hindi, kahit 10 sa kanya ay hindi sapat para sa kanya upang basagin. Sa kabila nito, nakayuko at nabali pa rin ang kaliwang paa ni Hailey. Ang kanyang tuhod ay bali at na-dislocate at ang kanyang buong binti ay nakayuko sa hindi natural na anggulo. Matindi ang sakit kaya napasigaw si Hailey at umiyak. Pero, ang mas inaalala niya ngayon ay ang kanyang anak. Sa pagngangalit ng mga ngipin at mga luha na umaagos sa kanyang mukha, sinubukan niya ang kanyang makakaya na huwag pansinin ang kanyang sariling sakit at gumapang na parang baliw sa batang babae, hinayla siya sa kanyang mga bisig. Zoe, huwag mong takutin si Mama. Gumising ka. Tulong. Si Byako, na nakatayo sa gilid, ay tumitig kay Terence at hindi na nakatiis. Ordinaryong babae lang naman si Hailey at si Zoe ay bata pa lang sa edad na 5 o 6. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumugod. Tingnan ko. Binigyan ni Terence ng malamig na tingin si Byako at ngumuso. Umalis ka na. Nanginginig ang katawan ni Hailey, ang gulat na nararamdaman niya sa kanyang puso ay umaabot na sa sukdulen. Ang kanyang anak na babae ang kanyang buhay at dugo. Kakantahin lang ng dalaga ang ina lang ang magaling sa mundo kanina. Ngayon, nangyari ito. Tinakpan niya ang sugat sa noo ng kanyang anak, hindi pinahintulutang hawakan ito ni Byako. Kung hindi mo hahayaang hawakan ko siya, maaaring mamatay siya sa pagkawala ng dugo, sabi ni Byako. Nang hindi na hinintay na sumang-ayon si Hailey, inabot ni Byako para agawin si Zoe mula sa kanyang mga braso at nagtap ng ilang acupoints. Nang makitang maayos na ang sitwasyon, gumaan ang loob niya. Malamig na sinabi ni Terence, bakit mo pinahahalagahan ang isang langgam, Byako? Niyakap ni Byako si Zoe sa dibdib. Grand Elder, bata pa siya. Huwag kalimutan na narito kami upang lipulin ang kanyang pamilya. Mamamatay na lang siya mamaya kahit iligtas mo siya ngayon. Habang nag-uusap sila, dumating na rin sa wakas ang mga security guard na tumatakbo mula sa malayo. Nang makita nila ang eksena, nagulat sila. Miss Hailey, okay ka lang ba? Anong nangyari? Sino kayo, mga tao? Bahagyang iwinagayway ni Terence ang kanyang kamay at ang dalawang security guard na sumugod ay napaatras na parang nabangga sila ng isang mabilis na sasakyan. Ang isa sa kanila ay mas malas dahil ang kanyang leeg ay tumusok sa isang itinayong bakal sa gilid at siya ay naiwan doon, nakabitin. Nawalan siya ng buhay sa isang iglap. Nang hindi pinaikit ang talukap ng mata, sinabi ni Terence kay Hailey, wala rito ang iyong kapatid. Ngayon, tawagan mo siya. Kabanata 665. Nang makita ni Alex si Dorothy na lumitaw sa silid at humarap kay Daya sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo. Dahil sa sobrang lamig ng mukha ni Dorothy, lalo siyang hindi mapalagay. Hindi siya sigurado kung masyado siyang nag-iisip, ngunit mula nang maghiwalay sila at bagamat sa wakas ay nasira na silang dalawa, umabot sa puntong nagsanib na sila ng laman at espiritu, kung saan dapat ay mas malapit na sila kaysa dati, tila na nagkaroon ng kabaligtaran na epekto na lumilikha ng pader sa pagitan sila sa halip. Sila ay dapat na maging pinakamalapit na tao sa isa't isa, ngunit parang hindi malapit ang kanilang mga kaluluwa. Halimbawa, ngayon, ang malamig na tingin sa mukha ni Dorothy ay tila may aura sa paligid niya na hindi tatanungin. Ubo. Dorothy, ganito talaga. Magsasalita pa sana si Alex nang biglang tumunog ang phone niya. Tahimik siyang natuwa nang mangyari iyon at naisip niya, dumating ang tawag na ito sa tamang oras. Kung sino man iyon, makakaalis na ako kapag kinuha ko na. Kailangan ko talagang ipakita ang aking pasasalamat sa taong ito ng maayos. Ang tawag na ito ay isang tunay na tagapagligtas ng buhay. Nang tingnan niya ang tumatawag ay nakita niyang si Hailey iyon. Nako. Sister Hailey, mahal na mahal kita hanggang kamatayan. Agad niyang sinagot ang tawag. Ate Hailey. Tumatawag sa akin sa oras na ito. Anything urgent? Ngunit ang nanggaling sa kabilang banda ay boses ng isang matanda. Rockefeller, nasa kamay ko ang kapatid mo. Kung mabubuhay man siya o mamatay ay depende sa gagawin mo sa mga susunod na sandali. Whoosh! Parang sisubog ang utak ni Alex nang marinig niya iyon. Ang nahihiya at bigong kilos na ipinakita niya kanina lang ay naglaho kaagad, napalitan ng isang matalim na aura na parang nakabunot na talim. Isang nakamamatay na tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Sino ka? Hahaha. Nakalimutan ng isang matandang lalaki sa lalong madaling panahon.
Noong nasa tirahan ka ng Stormer sa Michigan, hindi ba't napakayabang mo? Hindi ka ba naglagay ng isang magandang palabas na nagpapakita na maaari mong tawagan ang libo-libong mga Diyos ng kulog? Bibigyan ka ng pagkakataon ng matandang ito. Nasa labas ako ng bahay mo ngayon. Halika at patayin mo ako sa iyong kulog. Kung hindi mo kaya, sisirain ko ang buong pamilya mo. Ikaw. Ikaw si Terence Coleman. Tama, ako ito. Bibigyan kita ng kalahating oras kapag hindi ka umabot sa oras na iyon, mawawalan ng buhay ang kapatid mo. Kung wala ka pa rin dito pagkatapos ng 40 minuto, mamamatay din ang kanyang anak na babae. Nang marinig iyon ni Alex, tumindi ang galit sa kanyang dibdib. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumirit, nakuha mo pa si Zoe. Hey, hindi ka naniniwala sa akin. Halika rito, sabihin mo ang isang bagay sa iyong kapatid kung gayon. Sa lalong madaling panahon, narinig ni Alex ang mga sigaw ni Hailey. Ito ay mula kay Terence na sinipa ang kanyang putol na binti. Paanong ang isang ordinaryong babaeng tulad niya ay magtitiis ng ganoong sakit? Pagkatapos dumating ang iyak ni Hailey. Kuya, sinaktan nila si Zoe. Noontog ang ulo ni Zoe sa flower bed at maraming dugo. Hindi siya madyay gising. Anong gagawin natin? Siya ay talagang makapangyarihan at sinabi niyang sisirain kanya. Why you better not come? May sumigaw. Halatang nabugbog na naman si Hailey. Boom! Tarat-tarat. Halos agad-agad, lumabas mula kay Alex ang nakamamatay na aura. Nang pumutok ang aura, ang unang nahirapan ay ang mesa sa tabi niya. Nabigo itong makayanan ng suntok at maging ang mga pinggan sa ibabaw nito ay itinapon sa ere. Nagulat lahat ng tao sa kwarto. Terence Coleman, makinig ka sa akin. Kung may mangyari man sa kanila, I swear, bubunutin ko ang iyong buong pamilya Coleman at kahit isang piraso ng She Asterisk ay hindi maiiwan. Natapos ang tawag at kinakabahang nagtanong si Daya, iyon ba ang Grand Elder, si Terence Coleman? Inanap ka ba niya? Matalim ang mga mata ni Alex na parang kutsilyo. Aalis na ako. Sinabi ni Daya, sasama ako sa iyo, makakatulong ako. Hindi na kailangan, dito ka na lang. Nilainggan niya si Dorothy, nakipagtitigan sa kanya sa loob ng 2 segundo. Pagkatapos agad niyang pinaandar ang mabilis niyang bilis at aalis na sana nang biglang inabot ni Dorothy para sunggaban siya. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Pangkaligtasan muna. Libo-libong salita ang nasa magagandang mata niyang iyon habang nakatingin kay Alex. Kumanggo si Alex, saka nagmamadaling lumabas ng restaurant sa isang kisap mata. Sandaling nagulat si Claire. Hindi niya alam kung ano mismo ang nangyari sa mundo, ngunit maaari niyang hulaan na si Alex ay malamang na nakatagpo ng ilang problema. Siya gloated sa kanyang kasawian. Hey, baka natapakan ng lalaking ito ang sapatos ng isang tao, bakit mo pa siya pinapahalagahan? Siya ay isang walang utang na loob at kung siya ay mamatay, sigurado ako na ito ay dahil karapat-dapat siya. Walang pakialam na tumingin si Dorothy sa kanyang ina, bigla kong naalala na may gagawin pala ako sa kumpanya, kaya aalis muna ako. Pwede mong sabihin kay tita yan. Puntong hininga, ikaw. Gayunpaman tumalikod si Dorothy at talagang umalis, ganoon na lamang na tila bigo sa sariling ina. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 966. Mom, nag-aalala ako sa kanya. I want to go and see, sabi ni Dai kay Carrie. Iyon ay isang grandmaster mula sa pamilya Coleman at ngayon ay mayroon na siyang mga hostage sa kanyang kamay. Sasamahan kita, sabi ni Carrie. Nasangkot si Alex sa pamilya Coleman ng Missouri dahil sa pamilya Stormer ng Michigan, kaya paano siya tatayo at manunood. Kaya umalis na rin ang 3 babae ng pamilya Stormer. Tanging si Claire lang ang naiwan na nakatingin sa gulo sa lupa puno ng pagkataranta. Si Richie Asterisk. Whoosh! Sa isang iglap, lumitaw si Alex sa Maple Villa. Pagkatapos niyang i-activate ang kanyang flash mode, mas mabilis pa siya sa isang F1 racing car. Sa mabilis na pagtakbo sa kalsada ng lungsod, ni isa ay hindi maaninag ang kanyang mukha at ang tanging nakikita lamang nila ay ang bug zone ng hangin na kanyang iniwan. Hindi niya kailangan ng kalahating oras. Wala pang 10 minuto, nakarating na siya sa Maple Villa 8. Nang makita niya kung gaano ang bagbog na mukha ni Hailey sa lupa na nakausli ang sirang buto mula sa kanyang laman at dugo kung saan-saan, ramdam niya ang nagngangalit na galit na kumukulo sa kanyang puso. God di man it.
Pagkatapos nakita niya ang katawan ng security guard na nakasabit sa poste na bakal at si Zoe, walang malay, sa mga bisig ni Byako. Matapos ang mahabang pagtingin, nalaman niyang may dalawang beleng tadyang si Zoe bukod sa pinsala sa ulo nito. Bahagya siyang nakoncussed at walang malay sa buong oras. Upang dumapon ng ganoong kabigat na suntok sa isang bata. God di man Anak, ang bilis mo naman dito. Sabi ni Terence mula sa upuan na inuupuan niya. Siyempre, kinuha ang upuan mula sa loob ng vilya. Matagal nang sinipa ang mga tarangkahan nito. Napakurap si Alex. Umabot na sa sukdulan ng uhaw sa dugo sa kanyang puso. Kahit na ang Milky Way at ang pinakamataas na langit ay hindi maalis ang galit na nararamdaman niya. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay walang ipinakita na nagtataksil sa kanyang damdamin. Hindi ba dapat masaya ka na dumating ako ng ganoon kaga? Sa ganitong paraan, mas mabilis mong makikilala si Hades. Sa Purple Court, ang isa sa 36 na True Dragon Swords ay nagsimulang gumalaw ng hindi mapakali. Sa pagharap sa isang Grandmaster, imposibleng umasa si Alex sa The Force o Thunder Palm na panay. Ang tanging paraan na posibleng maka-score siya ng tagumpay ay ang mahuli ang matandang lalaki na walang bantay at maglunsad ng palihim na pag-atake gamit ang 36 na True Dragon Swords. Nakalulungkot na ang 36 na True Dragon Swords ay magagamit lamang sa Divine Transcendence Realm. Bago ito, gumamit siya ng isang lihim na paraan upang pansamantalang itaas ang kanyang antas at kahit noon pa man, isa lang sa Dragon Bone Swords ang magagamit niya. At sa kabila ng lahat ng iyon, kinailangan niyang magbayad ng matinding halaga sa backlash na nakuha niya. Hihihi. Nagpakita ka ng palabas para dayain ang matandang ito sa huling pagkakataon. Sa tingin mo ba mahuhulog ako sa parehong pakulo? Sige. Sa pagkakataong ito, huwag kang tumakas na parang aso na may buntot sa pagitan ng mga paa. Itinaas ni Alex ang kanyang kamay sa kamarahas na tinapakan ng kanyang paa. Thunder, halika. Kasabay nito, ang isang translucent bone sword ay nagtatago sa loob ng kanyang palad. Handa siyang gamitin ang Dragon Bone Sword at ang Thunder Palm Mantra para patayin ang isa pa. Ang Thunder Palm Mantra ay isang distraction lang. Ang tunay na ultimate move ay ang Dragon Bone Sword. Ngunit sa hindi inaasahan, bago pa magkabisa ang Thunder Mantra, biglang hinawakan ni Terence si Zoe at pinaharap sa kanya. Umagalpak siya ng tawa habang sinasabi, naisip mo ba na ang isang Grandmaster na tulad ko ay talagang lalaban sa iyo? Masyado kang walang muwang. Hindi mo ba alam kung gaano karangal ang katayuan ng isang Grandmaster? Kailangan siya ng mga Coleman sa Missouri bilang isang master ng pamilya kaya paano niya magagawa ang mga panganib? Ngayon, lumuhod ka. Maging lapdog ng Missouri Colemans at pakakawalan ko siya. Ano? Nagulat si Alex, halos lumuwa ang kanyang mga mata mula sa kanilang mga socket dahil sa galit. Gaano ka kasuklam-suklam? Isang kahihiyan sa katayuan ng isang Grandmaster. Hahaha, luluhod ka ba o hindi? Inilagay ni Terence ang isang palad sa ibabaw ng ulo ni Zoe. Ang kailangan lang ay isang pagsabog ng panloob na lakas mula sa kanyang palad at ang munting buhay ni Zoe ay mawawala sa isang iglap. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Hailey na kanina pa pinapanood ang buong eksenang nangyayari sa kanya. Siya ay nahulog sa isang nakamamatay na mahina. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi niya kayang panoorin si Zoe na pinatay sa harap ng kanyang mga mata. Kabanata 967. What the hell? Ano ang nangyayari? Napatulala si Terence at ganoon din ang kalagayan ni Alex. Biglang nangyari iyon kaya hindi niya nakita ang nangyari. Gayunpaman, ang Golden Feathered Arrow ay isang nakakalito na putok at tumama ito sa isang mahalagang acupoint sa kanang balikat ni Terence. Nabali nito ang lahat ng meridian sa brasong iyon. Sa isang segundo, ang kamay na ipinatong niya sa ulo ni Zoe ay naging inutil. Imposibleng mapatay niya si Zoe ng isang suntok lang ngayon. Ang unang naisip ni Alex ay lumingon at tingnan kung saan nanggaling ang Golden Feathered Arrow, ngunit pagkatapos, ang malinaw at malamig na mythical voice ng isang babae ay lumutang sa kanyang mga tainga. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at iligtas mo siya. Nanginig si Alex at agad na bumalik sa katinoan. Ang lakas ng kulog ay sumabog sa kanyang magkabilang binti at ang kanyang katawan ay lumabo na naging isang stream ng liwanag na bumaril patungo kay Terence. Naramdaman ni Terence ang matinding pananakit sa kanyang balikat at naging inutil ang kanyang kanang braso. Gayunpaman, isa pa rin siyang Grandmaster at mayroon siyang mataas na antas ng martial arts at cultivation skills. Hindi makita ni Alex kung sino ang bumaril ng palaso ngunit nakikita niya.
Isa itong dalagang nakaitim. Tumayo siya sa malaking puno sa bakana ng Mapleville 8, hawak ang isang kakaibang hugis na busog sa kanyang mga kamay. Sino yan? Nakakatakot ang aura. At pambihirang kakayahan sa busog. Di kaya ang babaeng iyon ang tumawag ng daan-daang libong kulog? Hindi ba't ilusyon lamang ang lahat? Mali kaya ang mga monghe mula sa Sky Mortals at hindi ito ilusyon kundi isang totoong tao? Nagulat si Terence. Kumakabog ang mga ugat sa kanyang noo. Nang maisip niya ang posibilidad na ito, hindi niya maiwasang magsisi at mataranta. Pagkatapos ay nakita niya si Alex na tumatakbo palapit sa kanya at ang matanda ay nagpakawala ng dagendong. Itinaas niya si Zoe sa ere gamit ang kaliwang kamay, pilit na inihagis kay Alex. Ang buhay ng isang maliit 5 taong gulang ay nagsilbing isang kalasag ng laman para sa kanya, ganap na inilantad ang kanyang malupit, mabagsik na kalikasan. Whoosh! May isa pang pagsabog ng gintong liwanag. Ang babae sa likod na muli ang bumaril ng palaso, dumiretso sa lugar sa pagitan ng mga kilay ni Terence. Sayang lang at handa na si Terence sa pagkakataong ito. Nakatingin siya sa babaeng inaakala niyang amo ni Alex at hindi niya binibigyang halaga si Alex mismo. Natikman lang niya ang kapangyarihan ng Golden Feathered Arrow. Upang sabihin na ang palaso ay maaaring tumagos sa mga diamante ay hindi isang pagmamalabas. Dumating din ito na may napakalakas na mapangwasak na kapangyarihan. Hindi siya naglakas loob na harapin ito. Ngunit bilang isang Grandmaster, ang pag-iwas dito ay hindi imposible. Ibinaba niya ang kanyang ulo at ang gintong balahibo na palaso ay lumipad sa ibabaw na nagpapalamon sa kanyang anit kasama ng matinding pagpatay dito. Parang nasira ng araw ang sound barrier, mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. I dodged it. Sumakit ang anit ni Terence pero mas sumakit ang puso niya. Mula sa isang ulo sa paghaharap, halos masusukat niya ang lakas ng mga babae. Sa martial arts, maaaring ka-level niya ito. Hawak niya ang isang busog bilang kanyang sandata at hindi ito ganoon kalakas basta. Kasabay ng pag-iisip na pumasok sa kanyang isipan. Whoosh! Pakiramdam niya ay may bumagsak na mabigat na martilyo sa kanyang ulo. Sa isang sandali, maging ang kanyang kaluluwa ay nanginig at siya ay tulala. Si Alex ang naglunsad ng mas malakas kaysa sa karaniwang pag-atake sa pag-iisip sa tulong ng banal na perla sa kanyang upper energy core. Ang Dragon Bone Sword sa kanyang kamay ay bumaril din sa sandaling iyon. Ito ay naging isang daloy ng hangin na agad na tumusok sa gitna ng mga kilay ni Terence. Sa mismong sandali, lumipad ang isa pang Golden Feathered Arrow at tumama sa leeg ni Terence. Snap! Inawakan ni Alex ang braso ni Terence at inipon ng walang malay na si Zoe sa kanyang mga bisig. Para naman kay Terence, kuminto ang lahat ng paggalaw sa oras na ito. Till then.